Mr. Silent Channel. Kabanata 751 hanggang 760. Mingjibet. Ang sanhi ng bagay na ito ay talagang hindi komplikado. Napakahirap para sa mga Beta Star, ang Galactic Nobles, na magkaroon ng mga anak. Ang bawat kabataang lalaki at babae mula sa mga Beta Star ay aalagaan na parang isang kayamanan ng angkan. At mahigit 800 taon na ang nakalilipas, may isang dalaga mula sa Beta Star na napakalamig ng ugali at hinding-hindi tutukso ng sinumang lalaki. Gayunpaman, ang babae ay napakaganda na pinukaw niya ang paghanga ng lahat ng mga kabataang lalaki sa angkan. Kaya nangyari ang trahedya. Matapos ang babae ay naging 18, hindi mabilang na mga kabataang lalaki mula sa angkan ang nagsimulang habulin siya. Kung may kompetisyon, magkakaroon ng mga salungatan. Sa orihinal, hindi ito isang malaking bagay sa puntong ito. Ang isang magiliw na ginang at isang ginoo ay napakahiya, at hindi madali para sa mga tagalabas na makialam sa mga gawain sa pagitan ng mga kabataan. Bilang isang resulta, sa oras na ito, isang aksidente ang nangyari. Nine love talaga yung babaeng yun sa lalaking banyaga. Determinado na gawin ito hanggang kamatayan. Sa pagkakataong ito, ganap na nagkamali. Ang mga kabataang lalaki sa angkan ay palaging nag-aaway sa isa't isa, at ang sitwasyong ito ay tumagal ng 3 taon. Sa nakalipas na 3 taon, 12 ng mga pamilya sa Beta Planet ang naging disgrasya at hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa, at may mga lalaking nabaldado pa nga dahil sa mga tunggalian. Sa huli, ang babae ay umibig sa isang banyagang lalaki. Originally, hindi naman umibig sa isang dayuhang lalaki. Dumarating talaga ang pag-ibig at walang makakapigil. Pero ang problema, Beta Stars, hindi. Upang ilagay ito bluntly, ang dahilan ay napakasimple. Kalat na ang populasyon ng Beta Planet, ngunit talagang imposible para sa mga babaeng Beta Planet na magkaroon ng mga supling kung magpakasal sila sa mga dayuhang lalaki. Kaya naman, galit na galit ang Beta Star Presbyterian Church, at ang babae ay sapilitang dinakip at ikinulong sa Beta Star, at pagkatapos ay nakipag-ayos siya ng sapilitang kasal sa isang binata na nasa parehong edad na may kapansanan dahil sa isang tunggalian. Para naman sa dayuhang lalaking iyon, ang buong Starfield kung saan matatagpuan ang kanyang home star ay ganap na nawasak ng mothership na ipinadala ng Beta Star. Huwag mag-iwan ng bakas. Ang diameter ng field ng bituin na iyon ay 100 light years. Upang maiwasang mangyari muli ang ganitong uri, pagkatapos ng 3 taon ng mga talakayan, ang Beta Star Elders Council of Galaxy Nobles sa wakas ay gumawa ng ganoong panuntunan ang Mingjibet. Kahit sinong beta na babae. Matapos maabot ang edad na 18 at maging isang may sapat na gulang, ang kasal ay dapat ayusin. Kailangang ikasal bago sumapit ang edad na 21. Kung ang babae ay hindi sumunod sa alituntuning ito at hindi magpakasal kapag siya ay 21 taong gulang, pagkatapos ay isang lalaki sa angkan ang pipiliin upang tumaya. Ang nilalaman ng taya ay maaaring maging arbitrary, at hanggat ito ay makatwiran, dapat itong tanggapin ng babae. Kung manalo ang lalaki, dapat magpakasal ang babae ng walang kondisyon. Kung ang babae ang nanalo, maaari niyang piliin na huwag magpakasal. Ngunit siya ay itatapon, mag-isa, at iiwan para sa kanyang sarili. At kung ang isang lalaki ay magmungkahi ng isang taya bago ang babae ay umabot sa edad na 21, kung gayon ang lalaki ay dapat sumunod sa mga patakaran kung siya ay nanalo, ang babae ay magpapakasal sa kanya. Kung mabaigo ka, ang kasal ay aayusin ng pamilya. Maganda man, pangit, mataba o payat ang kabilang partido, dapat sumang-ayon ang lahat. Para naman sa babaeng Sheng, kung hindi siya pipili ng ibang lalaki mula sa angkan na mapapangasawa pagkatapos niyang maabot ang edad na 21, siya ay ipatapon pa rin. Kung tutuusin, sa pagitan ng pagpapatuloy ng lahi at personal na kagustuhan, talagang walang gaanong masasabi. At ang pagkatapon ay masarap sabihin. Ngunit sa sandaling ang mga maharlika sa Galactic ay ipinatapon, magiging lubhang mahirap na mabuhay. Sa makatuwid, ang artikulong ito ay umiiral bilang isang deterrent. Pagkatapos ng lahat, walang ibang paraan hanggang sa wakas, at walang sino man ang handang gawin ito. Sa makatuwid, mula nang lumitaw ang Mingjibet, mayroon lamang 4 na Mingjibet sa nakalipas na 800 taon. 3 beses nanalo ang lalaki at iniuwi ang babae. Kapag nanalo ang babae, pagkatapos ng 3 taon ng hindi matagumpay na mga pagtatangka na pigilan siya, sa wakas ay wala siyang pagpipilian kundi ang ipatapon sa Milky Way. Kung saan hindi alam. Masasabing kapag may nangyaring ganito, ang huling resulta ay halos palaging mauuwi sa trahedya. At ito ay malinaw na Jiang Chenzo ay umuunlad sa direksyon na ito ngayon. Sana ay hindi magiging masama ang mga bagay, mahinang bam-antong hininga si Jiang Duxing at Bam-ulong, ang pinakamagandang resulta ay ang mahiwagang superpower na ito ay mula sa ating beta planeta. Ang pinakamasama ay nakatuon lamang siya sa martial arts at walang pakialam sa relasyon ng lalaki at babae. Kung iisipin ito ng mabuti, ito ang magiging pinakamahusay na kahihinatnan kung maaari niyang laging itago kung sino ang kanyang pagkakakilanlan sa konseho. Talagang pinipilit ang isang tao na tumaya. Ang My Heart ni Jiang Duxing ay nabali sa sandali, ngunit sa sandaling ito, ang malaking screen ng Trial Tower ay na-refresh. Nawala ang balita sa ika-28 palapag at napalitan ng balita sa ika-29 na palapag.
Sa kasalukuyan ay may first tao na nakalampas sa ika-29 na palapag, kabilang ang pangunahing lungsod ng HRA, isang tao. Kasalukuyang dumadaan nakatago. Nakapasa sa 29th floor. Talaga, nalampasan ko talaga ang 29 na palapag. Nadurog ang puso, tinitigan ni Jiang Chenzo ang malaking screen sa ika-29 na palapag at bamulong, ang taong mahal ko ay isang walang katulad na tao. Bayani, balang araw, lilito siya sa harap ko ng buong kaluwalhatian. Ngunit, siya, magugustuhan niya ba ako? Hindi tulad ng pag-aalala ni Jiang Chenzo tungkol sa mga tagumpay at pagkalugi, sa oras na ito, ang buong pangunahing lungsod ng Shinra lahat ay baliw. Dumaan sa ika-29 na palapag. Ang misteryosong walang kapantay na powerhouse na iyon ay talagang lumagpas sa ika-29 na palapag. Ika-29 na palapag. Kaya lang, ang susunod na nakatayo sa harap niya ay ang huling ika-30 palapag. Nagsisigawan ang mga tao, kilalaman nila ang isa't isa, magkayakap silang lahat at tumawa ng malakas. Hahaha, awesome. Awesome. Isang magandang big shot ang lumitaw sa aming pangunahing lungsod ng Shinra. Lumipas na ang 29 na palapag. Hahaha. Naniniwala akong walang magiging problema sa ika-30 palapag. Galing. Proud na proud kami ngayon. Tingnan mo, 23rd floor pa lang ang pinakamataas na level sa ibang main cities, at nasa 30th floor na kami. Sobrang laki ng gap, sobrang laki. Tama. Hindi ordinaryo ang walang kapantay nating henyo. Hehe, kapag may time akong lumabas this time, I can be proud to say na galing tayo sa Shinra. We have an unparalleled genius. Nakakamangha talaga. Si Fei Hong, isang purple-level peripheral noble, ay tumingin sa malaking screen sa ika-29 na palapag at bumulalas, talagang pambihira. Ang ika-29 na palapag ay hindi mas mahusay kaysa sa mga nauna. Magkaiba ang palapag na ito at ang ika-30 palapag. Ayon sa mga balita mula sa itaas, lahat sila ay mga antas ng gatekeeping, at ang antas ng kahirapan ay hindi katulad ng naunang 29 na palapag. Hindi ko alam ang tungkol sa 30th floor. Brother Fei Hong, ang taong ito ay talagang kahanga-hanga. Bulalas ni Aoran, nalampasan ko na ang ika-29 na palapag. Ewan ko sa ika-30 palapag. Pakiramdam ko may pag-asa. Isang grupo ng mga red-level peripheral nobles sa likod niya he let out a long breath. Napakadelikado ng kanilang psikolohiya ngayon. Kung ang walang kapantay na henyo na ito ay hihigit lamang sa unang 22 o 24, direkta siyang magiging isang orange level na peripheral noble o isang yellow level na peripheral noble. Maaaring may ilang mga larawan ng mga ito. Ngunit ngayong sumugod na siya sa ika-30 palapag, wala na siyang impresyon sa kanila kung gusto niyang maging isang peripheral noble ngayon. Ang pinakamababang antas ay asul na antas o mas mataas. Ang ganitong taas ay halos ganap na walang kaugnayan sa mga taong katulad nila sa pulang antas. Anuman ang kanilang gawin, ito ay wala sa itaas ng kanilang mga ulo, kaya hindi nila kailangang isipin ang lahat. Halimbawa, ang isang grupo ng mga mag-aaral sa junior high school ay nakikipagkompetensya para sa isang pwesto sa isang pangunahing klase sa high school. Sa una, ang isang tao ay may napakahusay na mga marka. Maaaring isipin ng iba na ang taong ito ay isang malakas na katunggali. Pero nalaman nila, ang mga grado ng taong ito ay kasing ganda ng isang halimaw, at siya ay inalis sa universidad. Kaya ano ang kinakatakutan nila? Talagang masama ang henyong ito, isang pulang level na peripheral noble na may damdaming nagsabi, nakarating na tayo sa ika-30 palapag, at hindi ko alam kung malalampasan ko ito. Sa tingin ko halos pareho lang, sabi ng isa. Ngumiti ang red level na peripheral nobles at nagsabi, sa totoo lang, dapat nating ipagdasal na tulungan siyang makalampas sa ika-30 palapag. Mas mababa ang epekto nito sa atin. Iba pang mga galactic noble lords mula sa mga pangunahing lungsod, lahat ay nakatitig sa malaking screen. Sa unang araw, nadaanan ko ang ika-29 na palapag ng Trial Tower. Ang ganitong henyo ay simpleng. Si Duan Zuan, ang numero 1 master sa galaxy noon, ay tinalo si Mo Chanji. Natatakot ako na ganito lang Lumalabas na naman talaga ang sobrang galing. Tumatagal talaga ng humigit kumulang 1,000 taon para lumitaw ang sobrang galing. Talagang ipinagmamalaki ang pangunahing lungsod ng Shinra sa pagkakataong ito, naiinggit na sabi ng isang maharlikang galactic, si Jiang Duxing ay may ganoong galing, hindi pa banggitin na tiyak na magiging tapat siya sa kanyang pamilyang Jiang, kahit papaano ay maaari siyang kumita. Maraming mga benepisyo. Nako, ang pinakamataas na antas dito ay walang kapantay. Kung darating ang swerte, walang makakapigil. Walang magawang sabi ng isa pang galactic noble. Si Jiang Duxing ay nakakuha ng isang piraso ng cake sa pagkakataong ito, at masasabi ko lang na naiinggit ako sa kanya. Pinag-uusapan ng mga maharlika at Panginoon sa lahat ng malalaking lungsod ang tungkol sa sobrang galing na ito, ngunit sa Beta Star, mayroong isang tao. Isang binata, mga 21 o 12 taong gulang, ang biglang sumakay sa interstellar carrier, at pagkatapos ay direktang nag-vibrate ang espasyo at lumipad patungo sa Silver Blue Superplanet. Ang binatang ito ay may mahabang pilak puting buhok na nakaturo paitaas, hugis espada ang mga kilay at mabituing mga mata.
Siya ay mga 1.9 metro ang taas. Siya ay may napakahusay na proporsyon na figure at bahagyang nakaumbok na mga kalamnan, puno ng nakakatakot na lakas ng pagsabog. Sa pagtingin pa lamang sa kanyang hitsura, masasabi mo na siya ay isang napakalakas na binata. Sa katunayan, ito rin ang kaso. Ang kanyang pagkakakilanlan ay ang numero 1 henyo ng kasalukuyang Galaxy Noble Saiyan Clan. Ang ikalimang antas ng planeta, ang napakalakas na tao na sumanib sa Ice Soul Stone, Noble Tianxing. Young Master Tianxing, sabi ng escort report, maswerte ka, halos 52 oras lang ang layo natin mula sa Silver Blue Superplanet. Well, okay. Umupo si Tianxing sa upuan, ipinikit ang kanyang mga mata para magpahinga, at marahang kumaway pagkawagayway ng kanyang kamay, agad na umatras ang gwardya. Nag-isip si Tianxing, aabutin ng 1,000 taon upang makita ang isang sobrang henyo. Hindi ko alam kung ano ang kanyang kakayahan, ngunit ito ay dapat na hindi simple. Si Chenzo ay higit na gustong-gusto ang mga bayani, at ngayon ay may ganoong isang ang taong ito ay tiyak na magpapaisip kay Chenzo, at ito ay dapat iwasan. Talo lang si Yin Tianzong. Hindi mahalaga kung gugustuhin niyang guluhin si Chenzo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dapat maging pabaya. Sobrang dami ng henyong ito. Malakas, madadaanan ko lang ang 23rd floor ng trial tower na ito, pero nakarating na siya sa 30th floor. Dapat hindi na lang ako umupo at hindi siya pansinin. Kung isa lang siyang martial arts idiot, kung maglakas loob siyang gumawa ng kahit ano kay Chenzo. Kahit anong espesyal na ideya, kahit na tumaya ka, hindi ito makatuwiran. Ang bawat batang beta star ay itinuturing na isang kayamanan, lalo na ang isang magandang babae tulad ni Jiang Chenzo, na tiyak na hindi magkukulang ng manliligaw. Ang Tianxing ay ang pinakamapagkumpetensya sa kanila. Halos lahat kilala ang karakter ni Yin Tianzong. Okay lang sabihin na sila ni Jiang Chenzo ay childhood sweethearts. Pero kung sasabihin nilang pwede silang magsama, walang maniniwala. Pero ngayon, iba na. Ang walang katulad na henyo na ito na nakalusot sa ika-29 na palapag ng trial tower ay may lubos na malaking epekto kay Jiang Chenzo. Sa makatuwid, ang mga kabataang lalaki sa mga Galactic Noble na hindi pa masyadong nababalisa noon ay nagsimulang sumugod patungo sa Silver Blue Superplanet. Dahil naramdaman nila ang isang malaking krisis. Sa loob ng ilang sandali, 12 ng mga interstellar carrier ang nag-vibrate sa kalawakan, lahat ay patungo sa pangunahing lungsod ng Shinra. Kabanata 752 ang huling antas. Sa labas ng trial tower, sa isang tavern. Natapos na ngayon ni Tang Moxon at ng iba pa ang kanilang tagumpay at nagtitipon upang ibahagi ang kanilang mga alalahanin. Sa totoo lang, ang unang ika-18 palapag ay maayos, ngunit ang likod ay mas mahirap. Nagpout si Tang Moxon at sinabing, sayang, hindi ka man lang makaakyat sa 18th floor, sayang. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Li Nianwei at nagtanong, Sister Nianwei, kumusta ka na dyan? Ilang palapag ka na? Kakalampas ko pa lang sa 18th floor. Malumanay na sinabi ni Li Nianwei, huwag mawalan ng pag-asa, makakalagpas tayo. Napakasarap na dumaan sa ika-18 palapag. Wala nang maraming tao ang makadaan sa ika-18 palapag ngayon. Hehe, totoo yan. Parang hindi lang ako isang florera, matapos marinig ang sinabi ni Li Nianwei. Si Tang Moxon ay malinaw na nasa mas mabuting kalagayan. Siya ay ngumiti at tumango, at pagkatapos ay tinanong ang iba, ano ang tungkol sa iyo, ang lalaking kumukuha ng mga babae. Nalampasan ko lang ang ika-19 na palapag, kibot balikat ni Lucifer, anong nasa likod mo? Ang epekto ng aking mga kasanayan ay karaniwan, hindi masyadong maganda. Kailangan ko pang magsanay. Kuya Wise, kumusta ka na? Tinanong muli ni Tang Moxon si Levi, ilang layers? 20 layer. Matapos maalala ang sitwasyon sa trial tower, sinabi niya, sa totoo lang, para sa akin, ang bilang ng mga antas ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay natutunan ko ang maraming bagay dito. Kung saan, ang pinakalayunin ng trial tower ay, hindi lahat ay sinabihan na dumaan sa mga antas at maghanap ng mga kayamanan. Ang pangunahing dahilan kung bakit binuksan ng mga maharlikang galactic ang lugar na ito ay para hilingin sa lahat na magsanay pa sa loob. Kung tutusin, walang sakit sa loob. Kung ikaw ay mamatay, maaari kang mabuhay muli kaagad upang magpatuloy, at ang isang labanan ay nagkakahalaga lamang ng 5 yuan. Ang nasabing lugar ng pagsasanay ay hindi matatagpuan saan man, kaya ang mga salita ni Levi ay naaayon sa orihinal na layunin ng pagbubukas ng trial tower. Bueno, mula ngayon maaari na lang tayong pumunta dito para magsanay kapag wala tayong gagawin, sabi ni Tang Moxon, kung magsasanay ka rito sa ganitong paraan, makakakuha ka ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap kung magsasanay ka sa totoong mundo. Muli niyang tinanong si Ling Xiaoyi, Little Sister Ye, kumusta ka? Hindi namin kaya. Walang magawang sinabi ni Ling Xiaoyi, hindi kami mga taong uri ng labanan. Sa 100 katangian, nalampasan lang namin ang ikatlong antas. Ako rin, medyo nadismaya rin si Liang, tayong mga talo ay talagang hindi sapat ang lakas. Tama, ay naalayan ni Tang Moxon ang kanyang baba. Depressedly, he said, ang kulang sa atin ngayon is the secrets of martial arts. Yun lang. Paglabas ni Dali, siguradong may maganda, hehe. Zinkson.
Nakangiting nagbiro si Li Nianwei, kung gayon, sabihin mo sa akin, Young Master ngayon ilang palapag na ba ang nalampasan mo? Kailangan mo pa bang itanong? Itinuro ni Tang Moxon ang malaking screen, ang nakataas dito ay tiyak na si Dali, ang tamad na lalaking iyon. Habang sinasabi ito ni Tang Moxon, isa pang tunog ang nagmula sa labas. Ang palakpakan na tunog ng isang bagay na nakakagulat. Misteryosong tao, halika na. Dapat kang pumunta sa ika-30 palapag. Oo, ito ang huling palapag. Malayo ang narating mo, ngunit kailangan mong kumapit. Halika. Dapat kang pumunta sa huling palapag. Tang. Kinunot ni Moxon ang kanyang cute na maliit na ilong at nakangiting sinabi, ang bastos na si Dali na iyon ay hindi alam kung paano papasok. Kung hindi ka makapasa sa ika-30 palapag, nasa kanya na ang lahat. Anong mood, hehe? Sa trial tower. Sa wakas nakarating na kami sa 30th floor. Sa totoo lang, medyo nagulat si Hong Dali na umabot sa puntong ito, nagpunta lang siya rito para sa isang casual na paglalakad, at talagang hindi niya inaasahan na maabot niya ang ganoong kataas na antas. Napaka-makapangyarihan pala ng taong ito, wala kang magagawa kapag mataas ka, kahit gusto mong maging low-key, tingnan mo ang paglalakbay na ito, nakarating ka rito ng maluwag. Ang boss ng gatekeeper sa ika-30 palapag ay hindi ang inaasahan ni Hong Dali. Ito ay isang hayop na natatakpan ng isang dragon na may asul na kaliskis. Ito ay talagang isang higanteng dragon, higit sa 100 metro ang haba at higit sa 30 metro ang taas. Ang malalaking pakpak nito ay nakabuka, parang maitim na ulap, na tumatakip sa langit at araw. Ang kanyang malaking ulo ay hindi bababa sa 7 o 8 metro ang haba, at ito ay parang isang boss. Ang metapora na ito ay medyo maliwanag, hindi bababa sa sukat, ito ay halos ganoon kalaki. Young man, you can walk here, nagulat ako. Tinitigan ni Lanlong si Hong Dali gamit ang malalaki niyang mga mata, tumagilid ang kanyang ulo, at biglang ngumiti. Speaking of which, hindi ko alam kung bakit pero mas gamaan ang pakiramdam ko kapag nakikita kita. Mga taong nakakakilala sa akin. Iyan ang sinasabi nila, sabi ni Hong Dali na may nakangisi ng ngiti. Brother Lanlong, ano ang iyong mga kinakailangan para sa antas na ito? Napakabait mong binata, napakaamo ng boses ni Lanlong. Wala siyang intensyon sa pagpatay na maghanda para sa isang labanan. Sa katunayan, nang tumingin siya kay Hong Dali, wala talaga siyang balak na pagpatay, ang makapasa sa ika-29 na palapag ay nagpapaliwanag na sa lahat. Kaya, wala akong gagawin sa iyo. Ngunit, dahil ako upang mapanatili ang antas na ito, kailangan mong gawin ang isang bagay. Kaya, binata, ano ang iyong magaling? Nadama ni Hong Dali na ang tanong na ito ng malaking asul na dragon ay hanggal. Kailangan mo pa bang itanong? Magaling akong mawalan ng pera, ngumuso si Hong Dali at sinabi. Well. Agad na nagbago ang mukha ni Brother Blue Dragon, ang asul ay naging purple. Okay, baguhin natin ang tanong, nag-isip sandali si Blue Dragon, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, narito ba ang anumang bagay na gusto mong malaman sa Trial Tower? Baka masasagot ko ito para sa iyo. Kung saan, ang pagsubok na tore na ito ay nagtatago pa rin ng maraming mga lihim. Kung tutusin, ang gayong malaking ulap na tore ay magiging masyadong bata kung ito ay para lamang sa paglilinang. Ang mga hayop ay talagang maliit na bahagi lamang nito. Mayroong maraming iba pang mga lihim. Bilang boss ng gatekeeper ng ika-30 palapag, natural na kilala silang lahat ni Brother Blue Dragon. Siyempre, hindi masasabi sa kanya ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos ay bumagsak si Brother Blue Dragon. Tumingin si Hong Dali sa paligid, pagkatapos ay tumingin kay Brother Blue Dragon, at nagtanong, bueno, sabihin mo sa akin kung paano gumastos ng pera sa larong ito. Gusto kong mawala ang aking kapalaran. Well, ang mukha ni Blue Dragon ay naging kulay ube. Okay, mahirap para sa akin na sagutin ang tanong na ito, ngunit magagawa mo itong muli, at walang pagkakaiba maliban na hindi mo makukuha ang gantimpala. Isang beses lang iyan. Hayaan mo akong mag-math, nagsimulang mag-cross finger si Hong Dali, 5 yuan para sa isang palapag, 50 para sa 10 palapag, at 150 lamang para sa 30 palapag. Okay. Binata, halatang nararamdaman ni Brother Blue Dragon na medyo kulang ang mga brain cells ngayon. Bilang isang napakalakas at high-end na nilalang na parang dragon, palaging iniisip ni Brother Blue Dragon na napakatalino niya, ngunit kapag kaharap ang taong ito, bakit parang laging kulang sa enerhiya ang utak mo? Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay nagtanong, hindi ba gusto mo lang malaman kung paano mawalan ng pera? Hindi mo ba iniisip kung paano kumita ng pera? O kumuha ng mas mahusay na kagamitan? Sa madaling salita, ang layunin ng mga taong pumupunta rito ay hindi dapat para sa kayamanan o pera o kung ano paman. Bakit ako kikita? Kakaibang tanong ni Hong Dali, hindi ako nagkukulang sa pera, at parang hindi rin ako nagkukulang sa kagamitan. Sa totoo lang, si Hong Dali ay tila hindi nagkukulang sa pera, kaya ang tanong na ito ni Brother Blue Dragon ay mukhang tanga. Then anong ginagawa mo dito? Galit na sinabi ni Brother Blue Dragon, ito ang Trial Tower. Trial Tower. Hindi ka nagsasanay, hindi mo ito ginagawa para sa pera, at hindi mo ginagawa ito para sa kagamitan. Pumunta ka dito. Ano ang ginagawa mo? Nasa ika-30 palapag ako. Ako ang pinuno ng mga gwardya.
Naiintindihan mo ba kung ano ang pinuno ng bantay? Sinabi ni Brother Zhang na gusto niya ang Zero 7 Star Sword sa ika-15 o ika-16 na palapag, kaya pumunta ako rito. Tungkol naman sa likod, tumingin muli si Hongdali sa paligid, at sa wakas ay tumingin kay Lanlong, puro dahil sa curiosity. Bueno, gusto kong makita kung mayroong isang maalamat na dragon dito, at lumalabas na mayroon nga. Just, out of curiosity, si Brother Blue Dragon ay talagang nabigla, hindi ka man lang makapasok sa 29 floor, sa wakas ay nakarating na sa aking lugar. Oo, tumanggo si Hongdali, kung hindi, ano ang gagawin ko dito? Siya nga pala, mayroon ding Dark Energy Secret Book sa ika-25 palapag. Ito ay para kay Brother Wise. Kunin mo ito para sa pagsasanay. Biglang nalaman ni Lanlong na kakaiba ang misteryosong binata sa kanyang harapan. Mukhang pumunta siya dito hindi para sa sarili niya, kundi para tulungan ang iba na makakuha ng mga bagay. Dahil dito, dumiretso siya sa 30th floor ngayon. Kung ganoon wala kang gusto. Lalong naging curious si Kuya Blue Dragon. Ang kakaibang binata na ito ay walang sariling pagnanasa. Kaya't sinunod niya ang tukso, halimbawa, pera, kapangyarihan, lakas, katayuan, babae, at iba pa. Wala ka talagang gusto. Gusto mo. Sa pagkakataong ito ay seryosong pinag-isipan ito ni Hongdali, sabihin mo na parang ganun-ganun lang, pero totoo nga. Pinag-isipan niya ito sandali, at pagkatapos ay tumingin kay Brother Blue Dragon ng may pag-asa. Brother Blue Dragon, mayroon ka bang teleportation rings? Medyo nangungulila ako. Gusto kong bumalik. Tingnan natin ito, sa virtual na mundo lang, maginhawa. Idinagdag niya, mas mainam na gumamit ng teleportasyon ng grupo, marami akong mabubuting kaibigan. Teleportation rings, ito ang pinakamahusay. Mahalaga. Hanggat kaya kung mag-teleport pabalik sa Earth, nakikita ko ang aking mga magulang araw-araw. Kahit na pinakamasama, ligtas pa rin ako, di ba? Ngunit si kapatid na Blue Dragon ay nasa isang medyo dilema. Ang teleportation ring na ito ay hindi isang reward para sa kanyang level, ngunit kapag sinabi iyon, medyo masama kung hindi ito ibigay. Kaya nakatayo lang ang isang tao at isang dragon, nakatingin sa isa't isa. Gusto talaga ni Hongdali ng teleportation ring, ngunit pinag-iisipan ni Lanlong kung ibibigay ito sa kanya kaya niya ito, ngunit ang problema ay parang mawawalan siya ng kaunting kakayahan. Kaya sapat na ito para sa isang tao at isang dragon. Matapos magtinginan sa isa't isa ng higit sa 10 minuto, sa wakas ay sinabi ng Blue Dragon na walang magawa, okay, dahil nagawa mo na ang iyong kahilingan, natural na masisiyahan kita, ngunit tila medyo hindi matipid. Well, kalimutan mo na ito, kung hindi ito matipid, hindi ko gagawin. Ito ay isang magandang deal. Sabi niya habang iniunat niya ang kanyang Dragon Claw at bahagyang kinakamot ang isa pa niyang paa sa harapan, at kaagad na umagos ang isang patak ng asul-lilang dugo mula sa kaliskis. Muli siyang kumaway, at dahan-daang lumipad ang maliit na patak ng dugo sa harap ni Hongdali. Pagkatapos ay unti-unting namuo ang dugo, at sa wakas ay naging isang magandang asul-lilang singsing, na nakabitin sa harap ng Hongdali. Na-clear na ang kabanata 753. Isa itong napakagandang asul na singsing, na may nakaambang na asul na dragon. Sa ibabaw ng singsing ay isang maliwanag na asul at lilang batong hiyas. Sa ibabaw ng gemstone, ang imahe ng isang asul na dragon ay nagpabalik-balik. Malabong nakikita. Ang gayong singsing, pabayaan ang epekto nito, ang hitsura lamang ay sapat na upang mapaibig ito ng mga tao. Ang Dragon Blood Ring na ito ay may kakayahang mag-teleport sa kalawakan. Maaari itong mag-teleport ng 50 tao sa target na lokasyon, dahan-daang paliwanag ni Brother Blue Dragon kay Hongdali, kapag ginagamit ito, hanggat ang taong gusto mong i-teleport ay nakatayo sa loob ng 10 metro mula sa iyo. Oo, syempre, may mga paghihigpit kailangan mong magkaroon ng mga coordinate ng target na lokasyon bago ka makapag-teleport. Wow, ang galing nito. Ang mga mata ni Hongdali ay kumikislap na may ginto, tama, iyon nga. Oo nga pala, paano mo i-activate ang bagay na ito? Pagkatapos mong magkaroon ng mga coordinate, ihulog lang ang isang patak ng iyong dugo sa singsing ng dugo ng dragon, paliwanag ni Brother Blue Dragon, napakaginhawa at mabilis. Well, talaga, hindi masama. Ipinahayag ni Hongdali na siya ay lubos na nasiyahan at inabot niya ang singsing ng dugo ng dragon, ngunit bago niya ito mahuli, ang singsing ng dugo ng dragon ay lumipad sa loob ng kaba ng kayamanan sa likod ng asul na dragon. Sa totoo lang, isipin mo ito. Bilang panghuling boss ng Gatekeeper, natural na hindi natin basta-basta mapapalampas si Hongdali sa sobrang pagmamayabang. Hindi naman kasi siya kontrolado ni Hongdali gaya ng mga naunang hayop kaya dito na pagdesisyonan ang level niya. Pag-usapan natin ang dalawang pagpipiliang ito. Hindi magiging madali para kay Hongdali na makapasa sa pagsusulit kahit alin ang kanyang pipiliin. Alam ng lahat na si Hongdali ay isang master ng passive skills. Ang Elemental Affinity at Elemental Shock ay hindi aktibong kinokontrol ng mga kasanayan, at ang mga kasanayan sa kaligtasan ay hindi maaaring aktibong kontrolin. Kaya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maaari lamang piliin ni Hongdali ang unang opsyon, at hayaan ang asul na dragon na matalo siya sa loob ng 5 minuto. Sa kanyang mga kasanayan sa kaligtasan, dapat siyang mabuhay. Siyempre, tiyak na mapapahiya siya.
Pero halata naman. Hindi kailanman tumutugtog si Hong Dali ayon sa sentido komun. Yung mga hayop sa harap. Tumango ang Blue Dragon, basta hindi ka aalis sa trial tower na ito. Nako, madaling sabihin. Hintayin mo lang ako. Sabi ni Hong Dali, at ang tao ay biglang nawala sa eksena sa isang iglap. Naglaho sa harap ng asul na dragon. Sa labas ng trial tower. Hindi mabilang na mga tao ang nakatingin sa malaking screen sa ika-30 palapag ng trial tower at pinag-uusapan ito. Halos kalahating oras na ang nakalipas mula nang pumasok ang walang katulad na henyo sa ika-30 palapag. Mukhang napakahirap sa pagkakataong ito. Well, let me see. This time it will not be easy. Kung tutusin, hindi madaling dumaan sa gatekeeper. Sa tansya ko, dapat may madugong labanan sa pagitan. Ang bantay pinto at ang walang katulad na henyo, at ang mundo ay magbabago. Madilim ang langit, madudurog ang langit. Oh, talagang nakakagulat ang eksenang iyon. Oo, sayang. Sayang talaga ang mga adults ng Galaxy Nobles ang nagsiset up nito. Buti sana kung makikita mo ngayon, bakit ka pa maghintay sa labas ng ganito? Siya, hinaan mo ang boses mo, ayaw mo bang mabuhay? Naglakas loob kang mag-ayos para sa mga maharlikang galactic pero pag-uusapan, hindi talaga ito magandang bagay. Sa loob ng lugar ng pamilya Jiang. Tumitig si Jiang Chenzo sa malaking screen ng trial tower, ang kanyang mapuputing palad ay basang-basa. Nang makitang naabot na niya ang huling antas, talagang nag-alala si Jiang Chenzo. Isang walang katulad na henyo na bihira sa 1,000 taon, isang walang katulad na henyo na umabot sa huling antas. Kung hindi siya makapasa, iniisip ko kung may epekto ba ito sa isip niya. Kahit konti lang ay siguradong malaki ang epekto nito sa kanyang kinabukasan. Dapat makalampas ka. Si Jiang Chenzo ay patuloy na tumatawag sa kanyang puso, ang bayani sa aking puso ay dapat makalusot. Tiningnan ni Jiang Duxing ang hitsura ng kanyang anak at walang magawang umiling. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kinakabahang ekspresyon ni Jiang Chenzo, alam ni Jiang Duxing na ang kanyang anak na babae ay bumagsak, at marahil ay lubos na bumagsak. Chenzo, dahan-daang naglakad si Jiang Duxing papunta sa gilid ni Jiang Chenzo at mahinang sinabi, huwag kang masyadong mag-alala. Kung tutusin, hindi mo alam ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Kung gusto mo siya ng ganito. Ang hinaharap ay hindi mahuhulaan. Ama. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, bahagyang ibinaba ni Jiang Chenzo ang kanyang ulo at bumulong, ay. Hindi ko alam. Medyo natatakot ako. Naiintindihan ko ang iyong kalooban, sabi ni Jiang Duxing. Tinapik-tapik ang balikat ni Jiang Chenzo, inaalo niya, huwag masyadong maagang makisali sa damdamin. Hindi ko alam kung lalaki o babae ang taong ito, o matanda o bata. Sa anumang kaso, kailangan nating maghintay hanggang malaman natin ang kanyang pagkatao. Magpasya ka, okay. Ako, hindi ko alam. Nag-isip sandali si Jiang Chenzo, at pagkatapos ay mahinang sinabi, kung makapasok siya sa ika-30 palapag, walang duda sa kanyang lakas. Kung talagang lalaki siya, at halos kasing edad niya ang kanyang anak, kaya hindi ko talaga alam kung mai-inlove talaga ako sa kanya, pero natatakot ako. Well, sandali lang, tumingin si Jiang Duxing sa malaking screen ng trial tower, ngayon, ang lahat ay hindi pa rin sigurado. At least, hintayin muna natin na lumabas ang resulta. Kahit man lang sa pamamagitan ng tawag sa telepono sa mga tao mula sa Presbyterian Council ngayon lang, alam ko na ang pinuno ng guard ng ika-30 palapag ay ang Guardian Giant ng King the Original Project ng Lition Eye na Star. Siguro, hindi ganoon kadaling pumasa. Siguro hanggang dito lang siya nagustuhan ng aking Chenzo, hindi ba? Inaliw ni Jiang Duxing si Jiang Chenzo, ngunit hindi gaanong nag-react si Jiang Chenzo. Kung tutusin, nalampasan na niya ang unang 29 na palapag, at kahit na hindi niya madaanan ang huling natitirang palapag, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang impresyon. Marahil ito ay kaginhawaan lamang ni Jiang Duxing sa sarili. Tiyak na magagawa mo ito. Palihim na hinihikayat ni Jiang Chenzo ang misteryosong walang katulad na makapangyarihang tao, tiyak na magagawa mo ito. Sigurado ako. Ang mga tao sa labas ay labis na nag-aalala tungkol sa misteryosong walang katulad na makapangyarihang tao, at sa katunayan, sa Trial Tower. Ang Guardian Dragon na si Ice at Snow King na si Lidsimo ay tumingin sa 2,700 kakaibang hayop sa Trial Tower na nakatayo sa harap niya, at napalunok ng husto. Pinalaki talaga ng bastos na ito ang lahat ng hayop sa ika-28 palapag sa harap niya. Mayroong 27 antas ng kakaibang mga hayop. 100 sa bawat palapag, na nagdaragdag ng hanggang 2,700. Bagamat iba ang lakas ng mga alien beast na ito, magagamit ng kapatid na asul na dragon ang kanyang panggigipit para takutin ang ilan sa mga alien beast na kumilos, ngunit bahagi lamang iyon. Ngunit sa 2,700 kakaibang hayop na nasa harapan natin, hindi bababa sa 1,000 ang lumalaban sa pressure, lalo na ang mga kakaibang hayop sa huling 26, 27, 28 at 3 na antas, na pawang malapit na kamag-anak ng mga dragon. Ang paglaban sa pamimilit ay napakaseryoso. Kapag ginawa mo ito, hindi biro. Sa oras na ito, ang ika-30 palapag ng Trial Tower ay napakasigla. Woof woof woof. Ito ang sigaw ng malamig na kristal na aso sa unang palapag.
Mumu, ang mahinang dagandong ng Shillinghorn Rhinoceros. Wow croak. Ito ang sigaw ng pterodactyl sa kalangitan, ho-ho. Ito ang sigaw ng Tyrannosaurus. Damn, ang daya mo talaga. Hindi kita kinuha para maglaro ng ganito. Well, ngumiti si Hongdali at tumingin sa Aspect Dragon Eyes at Snow King Reed's team, at sinabi, Brother Blue Dragon, pipiliin ko ang pangalawang opsyon. Kailangan ko lang hilingin sa iyo na magbuhos ng isang patak ng dugo, tama. Kung gayon kailan tayo magsisimula? Oo, magandang tanong yan. Ang Guardian Dragon na si Ice King Lidsimo ay seryosong tumango, pagkatapos ay itinapon ang susi sa isang tabi na parang kidlat, binata, nakapasaka sa pagsusulit. Paalisan mo itong munting ninuno, kung hindi, kung may laban talaga mamaya, masisira ang kanyang reputasyon. Lilipad ang kaliskis kasama ng balahibo ng aso, pareho ang dagandong at hiyaw. Manalo man, tiyak na masisira ang kanyang imahe. Sa katunayan, ang pagsasalita tungkol dito, ang pagpili ng kapatid na lalaki ng asul na dragon ang layer ng mga elemental na halimaw ay pinunit ng mga hayop na ito sa sandaling maalis ang mga ito, nang hindi man lang nahawakan ang isang buhok sa katawan ni Hongdali. Anong kahihiyan? Kung gayon hindi ako magiging magalang. Pinunasan ni Hongdali ang kanyang ilong na may ngiti, hoy, ang teleportation ring, at ang misteryosong 30th level reward, nandito ako. Hindi nagtagal, nang buksan ni Hongdali ang treasure box, natigilan siya. Sa labas ng trial tower. Nang mapuko ang puso ng lahat, na-refresh ang malaking screen sa ika-30 palapag ng trial tower. Nawala ang balita sa ika-29 na palapag at napalitan ng balita sa ika-30 palapag. Ang kabuuang bilang ng mga taong nakapasa sa ika-30 palapag ay isang tao, ang pangunahing lungsod ng HRE, isang tao. Kasalukuyang dumadaan nakatago. Talagang na-clear ang antas. Lahat ng 30 palapag ay mapupuntahan. Natahimik ang lahat sa buong Silver Blue Super Planet. Nakatingin ang lahat sa malaking screen, nakatingin sa mensaheng nakadisplay sa big screen sa 30th floor. Nakapasa sa level. Nakapasa sa level. Isang araw pa lang bukas ang trial tower at na-clear na. O Diyos ko, maaaring lumitaw ang isang walang katulad na malakas na tao. Isang walang katulad na henyo na bihirang makita sa loob ng 1,000 taon. Manggagawa ng masama. Abnormal. Henyo sa antas ng Diyos. Hindi mabilang na mga tao ang nagyakapan, nagsaya at nagdiwang. Hahaha. Na-clear ko na ang level. Na-clear ko na ang level. Sa aming pangunahing lungsod ng Shinra, isang walang katulad na henyo, isang halimaw. Ha. Napakahusay. Napakabangis. Na-clear ko na ang level. Haha, mula ngayon ang ating mga Shinra people sa pangunahing lungsod ay kailangang itaas ang kanilang mga ulo kapag lumabas sila, haha, isang walang katulad na henyo. Isang walang katulad na henyo na bihira sa 1,000 taon. Kabanata 754, isang pambihirang pagtatagpo sa loob ng 1,000 taon. Ang buong Silver Blue Super Planeta ay kumukulo. Ang hitsura ng isang walang katulad na halimaw na nakalusot sa 30 palapag sa isang araw. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaunawa sa kahalagahan nito na siya ay isang medyo may kakayahang tao. Ngunit ang mga aktwal na nanirahan sa gitna ng Galactic Alliance sa loob ng mas mahabang panahon ay alam na alam kung ano ang ibig sabihin ng paglitaw ng gayong henyo. Mahigit 800 taon na ang nakalilipas sa panahon ni Mo Chanji, ang unang mandirigma sa Eastern Galaxy. Sa oras na iyon, ito ay dahil sa walang katulad na mga halimaw tulad ni Mo Chanji at Duanzua na nanguna sa koponan upang talunin ang Zerg at pinrotektahan ang Silver Blue Super Planeta sa gitna ng Galaxy Alliance sa loob ng 300 taon. Mga taon ng kapayapaan. Sa kasamaang palad, nang maglaon, nawala si Mo Chanji sa malawak na universo dahil masyado siyang nahuhumaling sa martial arts. Ang malaking pagkawalang ito ay minsang naging dahilan upang mawalan ng pag-asa ang mga tao ng Galaxy Alliance. Siyempre, ang sitwasyon sa loob ay komplikado, at ito ay hindi kasing simple ng isang trahedya na nakikita sa ibabaw. Ito ay hindi lamang sa lupa. Anyway, para sa mga ordinaryong tao, ang hitsura ng gayong halimaw ay tiyak na isang kalamidad. Isang magandang bagay. Oh yes. Na-clear ang level. Isang mensahe ng pagbati mula sa Rising Sun Martial Arts School sa 12th District ng pangunahing lungsod ng Shinra. Isang mensahe ng pagbati mula sa Yanggang Martial Arts School sa 39th District. Isang mensahe ng pagbati mula sa 107th District Shenlong Martial Arts School. Sa mga tavern ng mga pangunahing lungsod. Boss, bigyan mo ako ng isang baso ng pinakamasarap na rye, ang pinakamalakas, hahaha. May super halimaw sa ating kalawakan. Ito ay isang malaking katumbas mahaba katumbas hangin katumbas literature folks. Net buti na lang, dapat uminom ka. Haha, syempre, hindi malilimutang araw ngayon, kaya huwag mag-atubiling uminom, lahat ng inumin ay libre ngayon. Hahaha, hindi ako magalang. Sa mga lansangan. Napaka-shocking at exhilarating ngayon. Nabasag ko ang 30 palapag ng sabay-sabay. Nakita ng lahat kung gaano ito kahirap. Talagang hindi ito biro. Ang huling beses na lumitaw ang gayong halimaw ay higit sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Tama ba? Ang pinakamakapangyarihang tao sa kalawakan noong panahong iyon ay nasa isang lugar din na tulad nito, ngunit siya ay nasa ika-27 palapag lamang. Tama ba?
Anong ibig mong sabihin, napaka-pervert na nito. Sa pagkakataong ito, mukhang mas magaling siya kay Duanzuan. Ito ay talagang isang masayang bagay. Hindi, espesyal na binayaran kami ng aming kumpanya ng dagdag na 500 yuan bilang sweldo para sa bagay na ito, kaya kailangan naming ipagdiwang ito. Pinag-uusapan ng mga tao ang bagay na ito sa lahat ng dako, at ang buong Silver Blue Super Planet ay natuwa. Nagkikita at bumabati ang mga tao. Ang unang pangungusap ay nagsisimula sa pagtatanong, narinig mo ba ang tungkol sa misteryosong lalaki? Nakakamangha, 30 palapag sa isang araw. Kaya't ang format ng 30s a day ay naging mainit na paksa sa mga tao, at higit pa. Higit pa rito, naglagay pa sila ng mga slogan sa pag-advertise tulad ng Drink Galaxy Kidney Treasure at matuto mula sa Mystery Man. Maging tunay na lalaki. 30 beses sa isang araw. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Ang virtual na mundo, sa loob ng lugar ng pamilya Jiang. Ang purple level peripheral noble na si Fei Hong ay tumingin sa malaking screen at sinabing may paghanga, talagang nakarating ako sa ika-30 palapag. Napakalakas talaga ng walang katulad na henyong ito. Oo, ang orange level na peripheral noble sa likod niya ay tumanggo ng buong pagmamalaki. Ang lakas. Nakakatakot. Halimaw, pervert. Saglit na tumitig si Fei Hong sa malaking screen, at pagkatapos ay biglang tumingin kay Jiang Chenzo, na nakatitig sa malaking screen, hindi makagalaw ng ganoon katagal, at naisip sa sarili, mukhang mas nasasabik ang Panginoon kaysa sa akin. Nako, kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, ang katawa-tawang makapangyarihang walang katulad na henyo na ito ay malamang nahahawakan ang likod ng mga maharlikang galactic. Shinra sa isang ordinaryong lugar ng pangunahing lungsod. Isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 60 taon, na may manipis na pangangatawan, mahaba ang snow na puting buhok na nakasabit sa kanyang mga tainga, mga kilay na halos 1 pulgada ang haba, nakasuot ng malaking floral shirt, bilog na salaming pang-araw, at sa ilalim isang pares ng malaking pantalon, at isang pares ng tsinela sa kanyang mga paa. Ikanawit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tumingala sa malaking screen ng trial tower, at nakangiting sinabi, "Oy, nakapasa ka talaga sa level. Parang ang saya-saya mo ngayon. Dapat ituring na isang bihirang henyo ang taong ito sa loob ng 1,000 taon, tama?" Ang demon-slaying sword na si Duanzuan noon ay malamang na medyo mas mababa sa kanya, tama ba? Napakagaling niya. Siya talaga. Tahimik na nakatingin si Jiang Chenzo sa malaking screen sa trial tower. Sa sobrang saya ko ay hindi ako nakapagsalita. Alam niya na ang tao sa tore, ang walang katulad na henyo na iyon, ay ang kanyang tunay na kapalaran, ang dakilang bayani sa kanyang mga panaginip, ang pinakamakapangyarihan, ang taong kayang hawakan ang langit gamit ang kanyang mga kamay at niyanig ang lupa gamit ang kanyang mga paa. Ang manliligaw sa kanyang mga pangarap ay isang mahusay na bayani na nakatayo ng tuwid, at isang araw sa hinaharap, darating siya upang pakasalan siya sa makulay na ulap. Pasa talaga siya, pasado. Tumibok ang puso ni Jiang Chenzo. Malakas ang kabog niya at ang buong katawan niya ay nanginginig. Ito ay isang tanda ng kaguluhan sa isang tiyak na lawak. Namumula ang kanyang munting mukha, naluluha ang kanyang mga mata, at nakatitig sa malaking screen ng trial tower, na parabang iyon ang mukha ng kanyang dakilang bayani. Nanood siya ng ganito sa loob ng 1 minuto, at biglang, ang malaking screen ay naging nakangiting mukha ni Hong Dali. Damn it, marahas na umiling si Jiang Chenzo at bamulong, paano ko maaalala iyon? Nandito ang maput na alibughang iyon na si Hong Dali. Ibang-iba siya sa aking dakilang bayani. Mahigit 100,000 light years ang pagitan namin. Paano ko siya maiisip? Hindi ko alam na nasa 30th floor na pala ako ngayon. Alam ni Hong Dali, na naglalakad, kung ano ang naramdaman niya sa ideyang ito. Siyempre, kung alam ni Jiang Chenzo na ang dakilang bayani sa kanyang isipan ay walang iba kundi si Hong Dali, ang sobrang alibughang anak. Tiyak na kakaiba ang kanyang mararamdaman. Chenzo. Tumingin si Jiang Duxing sa malaking screen at mahinang bumantong hininga. Tinapik niya ang balikat ni Jiang Chenzo at sinabi sa malalim na boses, "Huwag kang tumingin at sumama ka sa akin." Bilang ama ni Jiang Chenzo, nakaramdam din si Jiang Duxing ng matinding krisis habang nagdiriwang. Si Jiang Chenzo ay isang galactic noble. May tunay na dahilan kung bakit napakakaunti ang populasyon ng mga maharlikang galactic. Sa katunayan, sa simula, ang mga maharlikang galactic ay hindi tumutol sa pag-aasawa ng mga kababaihan mula sa angkan at mga dayuhang angkan. Ngunit ang sitwasyong iyon ay tumagal ng halos 300 taon, at pagkatapos ay ganap itong nagbago. Dahil ito ay ganap na imposible para sa isang galactic noble genes babae upang magbuntis kapag pinagsama sa iba pang mga lahi. Mayroon lamang higit sa 200,000 mga tao sa pamilya Galaxy Noble, at ang bawat bata ay isang kayamanan. Gayunpaman, ang mga kababaihan ng Galaxy Nobles ay maaari lamang mabuntis kung sila ay kasal sa isang lalaki na may dugo rin ng Galaxy Nobles. Ang mga lalaki ay bahagyang mas malakas at may posibilidad na mabuntis, ngunit ito ay napakahirap din, walang isa sa 100. Mayroon lamang higit sa 200,000 katao sa buong angkan. Kung ang isa pang kabataang babae ay umibig sa isang dayuhang lahi, ang kahihinatnan ay magiging genocide ang Galactic Nobles. Bagamat ang isa o dalawang tao ay hindi nakakakita ng anumang epekto,
sa paglipas ng panahon, ang bilang ng mga tao ay tataas. Oo, malaki ang magiging epekto. Sa makatuwid, hindi kailanman papayagan ng Galaxy Noble Elders Council ang damdamin sa pagitan ng mga babae mula sa clan at mga lalaki mula sa labas ng clan. Para sa kadahilanang ito, ang mga maharlikang galactic ay hindi magdadalawang isip na puksain. Ito ang paraan na hindi nila maiiwasang gamitin. Ama, ako. Paanong hindi alam ni Jiang Chenzo ang ibig sabihin ni Jiang Duxing? Pero wala talaga siyang choice. Ang pagsamba sa mga bayani at ang paghanga sa gayong antas ng Diyos na henyo ay nagpagulo kay Jiang Chenzo. Pagdating sa loob ng bahay, sinabi ni Jiang Duxing sa malalim na boses, Chenzo, alam kong gusto mo ang mga bayani, at ang walang katulad na henyo na ito ay talagang isang pambihirang tanawin sa loob ng 1,000 taon. Gayunpaman, hindi mo dapat kalimutan na ang pinakamalaking ipinagbabawal na lugar para sa ating mga maharlikang galactic ay ang mga babae ay hindi dapat umibig sa isang dayuhang lalaki. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit kahit na ito'y huwag maging tanga at mag-isip ng mga bagay-bagay. Kaligtasan, dapat wala kang relasyon sa kanya. Naiintindihan mo ba? Ako, mahigpit na itinikom ni Jiang Chenzo ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung paano siya sisigot. Natatakot siya na pagkatapos niyang mahalin ang walang katulad na bayaning ito, saktan siya nito. Lalo siyang natakot na kung talagang pigilan niya ang kanyang puso sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, inakbayan ni Jiang Duxing ang kanyang anak at mahinang sinabi, hindi namin alam kung sino ang walang katulad na henyo na ito. Mahaba-haba pa ang panahon mo para pag-isipan ang bagay na ito. Baka matanda na ang henyong ito. Baka isa siyang mabisyo na kontrabida, kaya. Teka lang, hintayin natin siyang mahanap, pagkatapos ay gagawa ka ng desisyon, okay? Likas na naiintindihan ni Jiang Duxing ang ugali ng kanyang anak. Kung ikaw ay masyadong matigas at pukawin ang mapaghimagsik na sikolohiya ng iyong anak, tiyak na hindi yun magandang bagay. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ngayon ay ang pagdrag. Marahil sa paglipas ng panahon, ang mga iniisip ni Jiang Chenzo ay maglalaho, at ang mga bagay ay unti-unting magiging maayos. Pagkatapos ng lahat, ang mga batang babae sa pangkalahatan ay may maliit na pagtutol sa mga bayani, ngunit sa paglipas ng panahon, ang heroic complex na ito ay unti-unting mawawala, at pagkatapos ay magiging mas madaling baguhin ang kanyang isip ng paunti-unti. Oo, naiintindihan ko, ama. Ipinikit ni Jiang Chenzo ang kanyang mga mata at tumango, ako. Hindi magiging impulsive. Haha, ito ang aking mabuting anak. Kasabay nito, Beta Star, Galactic Noble Presbyterian Church. Ang mahiwagang henyo na iyon ay nakalampas na sa ika-30 palapag. Mataimtim na sinabi ng isang elder, ang ganitong sobrang henyo ay bihirang makita sa loob ng 1,000 taon, kaya dahil dito, nagpa siya akong i-activate ang unang plano at ipadala ang pinakamalakas sa Galaxy Guardians troops, pumunta si Jie Luo sa Fairy Star upang hanapin si Qinglu and Chris Sudarlian para magtanong tungkol sa balita. Ang kanyang mga salita ay nagpatahimik sa buong conference room. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-daang sinabi ng isa pang elder, dakilang elder, ang ating virtual na mundo ay nilikha ayon sa teknolohiyang ibinigay ng matataas na maharlika ng ating Deimos Star Territory. Hindi natin mababago ang mga setting ng walang autorisasyon at direktang pumunta sa Fairy Star. Naghahanap ng mga pahiwatig, ito ba ay magdulot ng pagsalungat ng matataas na ranggo? Oo, bulong ng pangatlong matanda, itong Galaxy Virtual Network, sa madaling salita, ahente lang tayo. Kung talagang makikialam tayo sa loob. Natatakot ako na ito ay magiging napakagulo. Bukas. Ang aking jelly beans ay opisyal na darating sa mundong ito. Upang matiyak na maayos ang lahat, ilalabas ang ika-6 na update. Good luck sa 6 at 6, batiin ka ng good luck. Bueno, pagkatapos marinig ang sinabi ng ilang tao, agad na hinawakan ng dakilang elder ang kanyang balbas at pagkatapos ay tumango, ang sinabi mo ay may katuturan, ngunit hindi tayo maaaring maging napakabagal sa sobrang henyo na ito. Dahan-daang maghanap upang maiwasan ang mahabang gabi. Sa ganitong paraan, hayaan si Jie Luo na pumunta sa Xianling Star upang alamin ang isang maliit na bahagi ng impormasyon, higit sa lahat para paliitin ang saklaw ng paghahanap na ito, hindi ko masyadong mapapahirapan ang lahat. Henyo, laging sulit na gumastos ng kaunting pera, maaari tayong magkaroon ng kaunting puhunan pagdating ng panahon para sa Star Realm Genius Battle. Ito. Nagkatinginan ng ilan pang matatanda, at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sabay silang tumango, pangalawa. Dahil lahat ay sumang-ayon, kung gayon. Ngumiti siya at sinabi, maghanda tayo na makipag-ugnayan sa iyo ngayon. Sino ang pinakamalapit sa Fairy Star ngayon? Hayaan mo akong makita. Ipinatawag ng isang elder ang Holographic Projection System, na isang malaking planeta sa labas ng Milky Way sa universo. Ang planetang ito ay hindi kabilang sa anumang kalawakan. Ito ay umiikot ng mag-isa sa universo, at sa paligid nito, mayroon talagang higit sa 100 maliliit na bituin na umiikot sa paligid nito, tulad ng mga satellite. Ang imaheng ito, na ganap na nagpapabagsak sa sentido komun ng pisika, ay maaari ng ganap na ipakita ang pagkakaiba nito. Fairy Star. Isa sa mga pinakakahanga-hangang planeta sa universo ay isa rin sa mga pinakamapanganib. Dito, dumarami ang makapangyarihang mga hayop at nakakatakot na mga nilalang.
At ang Soul Stone na pinahahalagahan ng mga Galactic Nobles ay nagmula dito. Great Elder, hinanap ng Elder ang paligid ng Starfield kung saan matatagpuan ang Fairy Star, at pagkatapos ay sinabing nakangiti, ang apoy ng impyerno ang kasalukuyang pinakamalapit dito. Mga 2 araw na lang ang layo. Well, okay, tumango ang dakilang Elder, hilingan ang Hellfire na pumunta kaagad sa Fairy Star at bisitahin si Qinglu and Chris Sudarlian. Siya nga pala, ipaalam kahit kanino. Kung makakapagbigay ka ng tamang impormasyon tungkol sa sobrang henyo na ito. Gantimpalaan ng 5 milyong galaxy coins. Okay, aabisuhan kita kaagad. Sa lalong madaling panahon, sa universo. Sa itaas ng isang medium star malapit sa Winx. Isang lalaki ang nakikipaglaban sa isang nakakatakot na hayop na mahigit 30 metro ang taas. Ang lalaking ito ay humigit kumulang 1.85 metro ang taas, na may malalakas at maayos na mga kalamnan, isang mataas na tulay ng ilong, manipis na labi, at mala-espada na mga kilay na lumilipad sa ilang hibla ng itim na buhok sa ilalim ng mga templo. Guwapong profile. Ang mga tabas ng mukha ay hindi nagkakamali. At kung ang kanyang hitsura ay sobrang guwapo, kung gayon ang kanyang lakas ay mas nakakatakot. Apoy. Ang puting asul na apoy ay kumakatawan sa napakataas na temperatura. Ang kanyang buong katawan ay nag-aapoy sa nagngangalit na apoy, at bawat galaw at bawat estilo ay maaaring magpasabog ng marahas na puting asul na apoy. Pinalo niya ang mabangis na hayop sa kanyang harapan hanggang sa umatras ito. At sa gitna ng nag-aapoy na apoy, 5 malalaking karakter ang nagbabadya sa kanyang balabal. Jieshola. Apoy ng impyerno. Ang pinakamataas na lakas ng labanan ng Galaxy Noble Guards, isa sa 9 samurai. Ang makapangyarihang tao ay pinagsama sa Fire Soul Stone, si Lady Rhodes Hellfire. Beep, beep, beep. Ang apoy ng impyerno ay nakipag-away sa kakaibang hayop ng ilang sandali, at biglang tumunog ang tagapagbalita. Bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Hellfire, at sinabi niyang kakaiba, bueno, isang kahilingan sa komunikasyon mula sa Presbyterian Council. Okay. Siya habang nagsasalita siya, tiningnan niya ang nakakatakot na halimaw na nasa harapan niya at masayang sinabi, okay, sapat na ang saya ko sa iyo. Column. Sunog ang natunaw na impyerno. Boom. Mahigit 5 metro ang kapal ng isang linya. Ang malaking haligi ng apoy ay dumiretso sa nakakatakot na hayop. Ang haligi ng apoy ay lahat puti, at ito ay isang napakataas na temperatura ng apoy. Array. Ang alien na hayop ay nagpakawala ng isang nakakapanghinang sigaw sa lupa, at ang buong katawan nito ay sumabog sa apoy. Nasunog ito hanggang sa itim. Pagkatapos sa isang dagandong, nahulog ito sa lupa at naging abo. Well, ito ay isang maliit na pakinabang. 2 hakbang pasulong ang Hellfire, kinuha ang core na nahulog mula sa alien beast, pinakiramdaman ito sandali, ngumiti, at sinabing, hindi masama, ito pala ay isang maliit na lalaki na may 11 punto ng liksi. Mahusay. Matapos ilagay ang core, dahan-daang kinuha ng Hellfire ang communicator at sinabing, ito ang Hellfire. Mayroon ka bang anumang mga tagubilin? Ang larawan ng dakilang Elder na ipinakita ng tagapagbalita ay ngumiti at sinabi. Hellfire, may nakalampas na sa ika-30 palapag ng Trial Tower. Ayon sa evaluation, ang taong ito ay isang super genius na ang talento ay hindi mas mababa kay Duanzuan. Kaya kailangan mong bisitahin kaagad si Qinglu and Cree sa Fairy Star. Sudarlian, tingnan natin kung makakakuha tayo ng ilang impormasyon tungkol sa taong ito. Oh, may ganun ba? Matapos marinig ang sinabi ng dakilang Elder, nagulat si Hellfire at tumango, bueno, ito ay talagang malaking balita, kaya aalis na ako. Sige, mag-ingat ka sa daan. Huwag kang mag-alala, itinaas ng Hellfire ang kanyang ulo, tumingin sa mabituing kalangitan, at nakangiting sinabi, hindi ito ang unang beses na nakapunta ako roon, walang problema. Ang sentro ng Galaxy Alliance, ang Silver Blue Superplanet, bukod sa iba pang mga pangunahing lungsod. May pumasok talaga sa ika-30 palapag. Napakalakas ng taong ito. Halos lahat ng mga Panginoon ng lungsod sa pangunahing lungsod ay nagsasalita tungkol sa bagay na ito, lalo na ang mga Galactic Nobles ng Tribong Saiyan, ipaalam sa kanila at tumulong kaagad. Inihahanda ko ang spaceship. Mukhang kailangan kong bisitahin ang maswerteng lalaking ito, si Jiang Duxing. Ang gayong halimaw na henyo ay lumitaw sa pangunahing lungsod ng Shenluo. Magiging ibang-iba ang paggamot sa pagkakataong ito. Ihanda mo agad ang spaceship para sa akin, gagawin ko kaagad. Pumunta sa pangunahing lungsod ng Shenluo. Haha, ito ay isang malaking kaganapan ngayon. Hindi ako magiging komportable kung hindi ko siya lokohin para uminom. Swerte mo. Ilang sandali, lumipad ang hindi mabilang na mga sasakyang pangkalawakan at nagtungo sa pangunahing lungsod ng Shinra. Sa website ng komunikasyon ng Silver Blue Interstellar Alliance. Kahit na mayroong isang behemoth tulad ng Galaxy Virtual Network, pagkatapos ng lahat, ito ay katumbas ng isang virtual na mundo, at maraming balita ang karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng salita ng bibig. Ang mga lugar na talagang angkop para sa pag-publish at pagpapalaganap ng mga balita ay mga lugar tulad ng website ng komunikasyon ng Galaxy Interstellar Alliance. Kung tutusin, ang pag-browse ng mga balita sa naturang website ay mas maginhawa kaysa sa pagpapadala sa kanila ng isa-isa.
Bilang isang napakalaking sentro ng pamamahagi ng impormasyon, ang daloy ng impormasyon dito ay mas malaki kaysa sa mundo. Ang Silver Star Communication Network, kung saan maraming tao ang nag-browse ng balita sa nakaraan, ay mas masigla ngayon. Sa pagkakataong ito, ang Trial Tower ay nakakuha ng atensyon ng halos lahat. Hindi mabilang na mga tao ang nagbabahagi ng lahat ng kanilang nakita at narinig. Siyempre, ang pinakamalaking paksa ay ang misteryosong lalaki na umakyat sa 30 palapag. Bilang isang super martial arts enthusiast, natural na narinig ni Sabrina ang tungkol sa sobrang misteryosong lalaking ito. Sa oras na ito, siya ay nasa Silver Star Communication Network, galit na kinokolekta ang mahiwagang henyo na ito. Anumang impormasyon. Ang misteryosong walang katulad na henyo na ito ay 35 taong gulang. Niloloko mo ba ako? Nag-browse siya sa impormasyon habang sinasala ang mga bagay na inaakala ni Sabrina na mali. Ang 35 taong gulang na walang katulad na master ay karaniwang kilala ng lahat sa loob ng mahabang panahon, tama. Paano ito ngayon lang lumitaw? Nag-reply ng message na, "The original poster has no explanation," nagpatuloy si Sabrina sa pagbabasa ng sumunod. Ang misteryosong malakas na lalaki ay talagang isang babae. Hinawakan ni Sabrina ang kanyang baba, kalokohan, ayon sa aking intuition, ito ay tiyak na isang lalaki, o isang napakagwapong lalaki mabuti, kapag naiisip ko ito medyo nag-iinit ang aking katawan. Kung makakasama ko siya ng isang gabi, mamamatay ako kaagad. Tama, sumagot siya, ang orihinal na poster, ang misteryosong tao, ay talagang isang lalaki. Ipagpatuloy ang panunood, napakahusay. Hindi nagtagal, nakita ni Sabrina ang isa pang mensahe, ang misteryosong malakas na lalaki, ayon sa aking intuitive inference, ay tiyak na hindi hihigit sa 20 taong gulang, dahil halos lahat ng malalakas na lalaki na higit sa 20 taong gulang ay mga peripheral nobles, at sa pagkakataong ito ay malinaw na walang anunsyo mula sa galactic nobles, kaya ang taong ito ay dapat na hindi hihigit sa 20 taong gulang na kababaihan, kahit na ang mga lalaki at pangunahing kababaihan ay palaging 10 mas mahusay na mga katangian ng mga kalalakihan at kababaihan. Sa mga tuntunin ng martial arts, ito ay magiging mas masahol pa, kaya. Pangatlo, ayon sa balita, siya ay dapat na mula sa pangunahing lungsod ng Shinra, ngunit ayon sa kanyang pagganap sa oras na ito, siya ay dapat na isang malayang mandirigma, ibig sabihin, ang ganitong uri ng tao ay hindi madaling paamuin. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Sabrina. Hindi hihigit sa 20 taong gulang, isang lalaki, isang libreng mandirigma, ang lahat ng ito ay napakaromantiko. Naramdaman ni Sabrina na medyo basa ang buong katawan, ito lang ang manliligaw ng aking mga pangarap, oh, Diyos, halika mahalin ka ng iyong kapatid na babae. Sa virtual na mundo. Tingnan, itinuro ng hindi mabilang na mga dumaraan ng langit at sumigaw, may bagong anunsyo. Tingnan mo kung ano ito. Sa kalangitan ng virtual na mundo, isang malaking anunsyo ang dahan-daang umusbong, sa itaas may mensaheng tulad nito. Isang walang katulad na henyo na nakaalis sa ika-30 palapag ng Trial Tower ay lumitaw sa pangunahing lungsod ng Shinra. Dahil dito, hinahanap ng mga maharlikang galactic ang taong ito. Ang sinumang makapagbigay ng tamang impormasyon ay gagantimpalaan ng 5 milyong mga barya sa galactic. Kung ang malakas na lalaking ito ay maaaring magkusa na bisitahin ang palasyo ng Panginoon sa pangunahing lungsod ng Shinra, hindi siya direktang matatangkilik sa antas ng kulay ube, at hindi siya direktang maa-promote sa buong lungsod ng Shinra. Maraming espesyal na pagtrato mula sa mga maharlikang galactic, at magiging pangunahing target ng pagsasanay ng mga maharlikang galactic. Diyos ko, maghintay at tingnan. Pagkatapos nitong simpleng anunsyo, natulala ang lahat ng mga naglalakad. Para sa pagbibigay lamang ng impormasyon, bibigyan kita ng 5 milyong galaxy coins. Kung ang walang katulad na henyong ito mismo ay pupunta sa Lord's Mansion, maaari siyang direktang ma-promote sa isang purple level peripheral noble. Purple level. Gaano karaming kapangyarihan iyon? Sa partikular, inihayag ng mga maharlikang galactic na sila ang magiging pangunahing mga target sa pagsasanay. Ang ganitong iba't ibang mataas na antas na mapagkukunan. Ito ay isang kumpletong hakbang patungo sa langit. Galing. Ang mga dumadaan ay bumulalas, ang mga maharlikang galactic ay gumagastos ng maraming pera. Siyempre, nagkaroon na ng malaking kaguluhan sa labas, ngunit si Hong Dali, na nasa gitna ng insidente, ay walang kamalayan na siya ay naging sentro ng opinyon ng publiko sa kalawakan. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng Trial Tower at nakarating sa lugar kung nasaan si Yin Tianzang. Napaupo siya ng walang ingat, kumuha ng bote ng inumin at ininom iyon. Ininom niya ang inumin sa isang hininga, at pagkatapos ay nasiyahan siya. Bumantong hininga siya kahit na ito ay isang virtual na mundo, ang inumin na ito ay talagang may simil at nahalimuyak, na medyo masarap sa pakiramdam. Kuya Dali. Nang makitang lumabas si Hong Dali sa Trial Tower, tumawa si Yin Tianzang at binati siya. Sa sandaling magkita sila, sumigaw siya, "Brother Dali, ang aming pangunahing lungsod ng Shenluo, ngunit isang super henyo ang lumitaw." Isang sobrang henyo na nagawang linisin ang ika-30 palapag ng Trial Tower sa isang hapon. Napakaraming salita, tama ba? Oh, Trial Tower. Well, hindi naman ganoon ka-exaggerated, di ba?
Wala talagang pakialam si Hong Dali. Speaking of it, ayaw talaga niyang pumunta ng ganoon kataas, gusto lang niyang mamasyal. Hindi naman ganoon ka-exaggerated. Diretsyong sabi ni Yin Tianzang. Nanlaki ang mga mata, paanong hindi pagmamalabas? Trial tower yan. Dapat alam mo rin ang hirap sa loob. Hindi yan ang sinasabi ng ordinaryong tao na makakalusot sa 30th floor. Ang pinakamataas na tao sa kalawakan noon. Hindi ba isang pagmamalabos na sabihin na maraming karakter ang nakaabot lamang sa ika-27 palapag sa kanilang unang araw? Sa pagkakataong ito, nakarating na talaga ang lalaking ito sa magkasunod na ika-30 palapag. Mukhang hindi mahirap. Kung gayon ano, nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, dapat bang may kaukulang aksyon sa iyong panig? Napakaraming salita. Oo, dapat meron. Tuwang-tuwang sinabi ni Yin Tianzang, ngayon lang ang ating mga elder ang pinakahuling balita ay nailabas doon. Hanggat ang taong ito ay pumupunta sa ating Lord's Mansion, siya ay direktang mapopromote sa purple level na peripheral noble. Siya ang magiging pangunahing target sa pagsasanay, at magkakaroon ng hindi mabilang na mga benepisyo. Ang mga planeta ng Grand Trial ay ginto, at pagkatapos ng isang pag-ikot, ang mga ito ay talagang may kontrol, ang antas ng itim ay talagang isang galactic na nasa likod natin, ngunit ang mga ito ay tiyak na isang hakbang sa likod ng ating kapangyarihan, ngunit ang mga ito ay tiyak na isang hakbang sa likod ng ating kapangyarihan, ngunit ang mga ito ay tiyak na isang hakbang sa likod ng ating kapangyarihan, ngunit ang mga ito ay talagang walang kagalakan sa likod natin. Wala kahit isang bituin na mas mababa sa atin. Oh, ayan na. Tumingin si Hong Dali sa paligid at hindi nagtagal ay nakita niya ang grupo ng mga peripheral nobles sa gilid ni Yin Tianzang. Ang ilan sa kanila ay talagang nakasuot ng purple na trench coat. Tiningnang mabuti ni Hong Dali. Mukhang hindi maganda, ngunit ito ang aming kumikinang na trench coat. Maganda. Kapag naiisip ko ang katotohanan na ako ay may sensi ng sasanayin sa hinaharap, at isipin kung paano ako nagsasanay ng martial arts araw at gabi araw-araw Diyos, hindi ako makakaligtas sa buhay na ito. Ay, kaya lang. Noong una, gustong sabihin ni Hong Dali kay Yin Tianzang na kanya ang lalaki. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagpasya akong huwag sabihin ito. Mabilis siyang naglabas ng isang bagay mula sa kanyang bag. By the way, Brother Tianzang, kinuha ko ang Ziwu 7-star sword para sa iyo. Habang nagsasalita siya, inihagis niya ang espada kay Yin Tianzang na nasalo nito. Sa pagkakataong ito ay nabara ang bibig. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, "Oh, Kuya Dali, ikaw talaga ang pinakamahusay." Ang grupo ng mga talunan sa paligid ko ay napakakaya pagdating sa kumita ng pera sa negosyo. Upang makapasok sa pagsubok na tore na ito, mayroon ka lamang 2 at 3 antas ng mga kasanayan. Talagang hindi sapat, kung hindi, hindi ako hihingi sa iyo ng tulong o, tingnan mo ang hitsura ng salitang ito, ang ganda nito, tingnan mo ito. Espada. Ito ay hindi kinakailangang isang mahusay na espada, ngunit ito ay tiyak na isang mura. Hinamak ito ni Hong Dali. Kinulat niya ang kanyang mga labi at sinabing, Kuya Tianzang, maaari mo bang palakihin ang iyong layout? Masyadong mababa ang mga pangunahing katangian ng gayong espada. Bagamat mas maganda ang epekto, hindi ito masyadong kapaki-pakinabang. Nakahanap ako ng isa pa sa loob. Ito ay mabuti. Bakit hindi ko ito ibigay sa iyo? May mas maganda pa ba dito? Agad namang nabigla si Yin Tianzang nang marinig niya ito. Ang Ziwu 7-star sword na ito ay sapat na para makapaglaway siya, ngunit may mas malakas pa ba? Oo, hinalungkat muli ni Hong Dali ang kanyang bag, sa palagay ko ito ay sadyang. Sabi niya at naglabas ng mas malaking espada. Ang espada ay ganap na nagyayelong asul, at ang laki ng espada ay halos maihahambing sa kay Yin Tianzang. Sa sandaling makita ni Yin Tianzang ang espada, ang gininto ang liwanag sa kanyang mga mata ay maihahambing sa araw sa kalangitan, ito ang hamog na nagyelo at malamig na hangin mula sa langit. Diyos ko, ito ang Skyfrost Cold Chi na lumitaw lamang sa ika-19 na antas. Kapatid na Dali, ikaw, napakagaling mo. Ang Skyfrost Cold Chi ay isang artifact level na espada na may walang kapantay na talas at lamig ng yelo. Maaaring i-freeze ng attribute bonus ang lahat ng halimaw sa paligid mo habang nag-swing. Tunay na hindi masyadong masasabing artifact ang gayong sandata. Sa katunayan, ang palaging iniisip ni Yin Tianzang noon ay mabuti kung mahawakan niya ang Ziwu 7-star sword. Kung tutuusin, ang kanyang sariling lakas ay kaya-kaya lang, at wala siyang pag-asa kay Hong Dali, ang kanyang nakababatang kapatid na nakalulugod sa kanyang paningin. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang bagay sa loob hindi hihigit sa karaniwan, ang mga katangian ay nakompress pa, at hindi ganoon kadaling masira. Sa huli, hindi ko akalain na gagamit talaga ng magic weapon ang nakababatang kapatid kong si Dali sa sandaling kumilos siya. Lasing na lasing siya. At ang mga peripheral noble na hindi masyadong nag-isip kay Hong Dali noon ay natigilan din sa oras na ito. Ang nagyayelong malamig na hangin ay ang ika-10. Sa ika-9 na palapag lang makukuha mo ang artifact mula sa treasure chest. Ang pinakamagandang reward para sa pag-clear sa ika-19 na antas ay ito, at talagang nakuha ito ni Hong Dali. Isang grupo ng mga peripheral noble ang bumubulong sa ibaba.
Ang Hong Dali na ito ay may kaunting lakas, talagang nakalampas siya sa ika-19 na palapag. Kung titignan ang kanyang figure, hindi siya mukhang isang lalaki na magaling makipag-away. Tingnan ko, siya ay malamang na may masamang kapalaran at nakakuha ng ilang kakayahan mula sa kung saan. Posible naman ewan ko ba, siguro pinagsanib pa niya ang Soul Stone. Tutal, pagkatapos na ang Soul Stone ay pinagsama, kung ang tao ang nagfu-fuse nito. Pagkatapos ng kamatayan, ang katawan ay magiging Soul Stone muli. Kung talagang mapalad si Hong Dali, posibleng makatagpo ng ability user na malapit ng mamatay at makuha ang kanyang Soul Stone. Oo, siya. Napakalaking swerte. Kuya Dali. Palihim silang nag-uusap doon, ngunit narito, humakbang si Yin Tianzang at niyakap ng mahigpit ang mga balikat ni Hong Dali, natatawa, napakagaling mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo, hanggat mayroon ang iyong kapatid, magtanong ka lang. Para sa iba, ang kondisyong ito ay maaaring nakakainggit, ngunit para kay Hong Dali, ito ay hindi gaanong kaakit-akit ang susi ay siya talaga wala siyang pagkukulang. Brother Tianzang, nag-isip si Hong Dali ng mahabang panahon, ngunit wala siyang maisip na bagay na dapat hilingin. Sa huli, umiling pa rin si Hong Dali, mukhang wala akong pagkukulang. Hindi. Talagang hindi. Agad na huminto si Yin Tianzang, mga puntos, ilang puntos. Kung hindi, hindi ako mapakali. Tingnan mo, hindi ito pareho para sa akin bilang isang kapatid. May ibibigay ako sa iyo. Okay, tama. Ang daming salita. Pagkatapos. Okay, naisip muli ni Hong Dali, at biglang naalala na maraming mga Hollywood na tulad ni James ang naghihintay na gumawa ng isang pelikula. Paano mo masasabi na ang paggawa ng pelikula ay napakasayang bagay? Nakalimutan. Nang maisip niya ito, biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali at nakangiting sinabi niya, talagang naalala ko ito. Kuya Tianzang, maaari mo ba akong tulungang maghanap ng kumpanya ng pelikula? Gusto kong mag-shoot ng isang bagay para sa kasiyahan. Halimbawa, bumili ng ilang maliit ang mga planeta ay sumasabog lamang para sa kasiyahan. Ang mga kumpanya ng pelikula sa mundong ito ay hindi katulad ng mga nasa Earth. Sa mundo, hindi ganoon kahirap magrehistro ng kumpanya ng pelikula at telebisyon. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng mga pelikula ay isang magastos na trabaho na maaaring pasiglahin ang pag-unlad ng ekonomiya, aliwin ng publiko, at iba pa. Ngunit sa Galactic Alliance na ito, hindi ganoon kadali para sa mga kumpanya ng pelikula na makuha ang kanilang mga kamay. Ang pinakamahalagang bagay ay walang piracy sa mundong ito. Kung gusto mong magbukas ng kumpanya ng pelikula, kailangan mong suriin ito sa lahat ng antas, at hindi basta-basta mapapalabas ang mga pelikulang gagawin mo. Kailangang suriin ang mga ito ng iba't ibang profesional na mga hurado sa pelikula at telebisyon kung tutusin, ang Galaxy Alliance ay masyadong malaki, at ang pelikulang napakaraming pelikula sa malawak na karagatan. Kung hindi sila susuriin, ang mga manunood ay kailangang maghanap ng karayom sa isang dayami kung nais nilang makahanap ng dalawang magagandang pelikula. Sa makatuwid, kung nais mong gumawa ng isang pelikula na walang malakas na background at malakas na teknikal na kakayahan, ito ay ganap na imposible. Brother Dali, hindi naman sa hindi kita tutulungan, nag-isip sandali si Yin Tianzang, at pagkatapos ay nagbigay kay Hong Dali ng detalyadong pagsusuri, mayroon akong kumpanya ng pelikula sa ilalim ng aking payong, ngunit nitong mga nakaraang taon ay hindi ako nakagawa ng anumang magagandang pelikula. Maraming mga pelikula ang pagpasa sa pagsusuri ay tungkol sa pagbibigay sa akin ng mukha bilang isang maharlikang kumpanya ng pelikula. Gayunpaman, kung ang iyong panimulang kumpanya ay magbibigay sa iyo ng hinaharap, bilang iyong kumpanya ng pelikula ay magbibigay sa iyo ng hinaharap. Ang Peripheral Aristocrat Promotion Test ay magkakaroon ng malaking epekto pagkatapos ng lahat, ang isang kumpanya ng pelikula ay nangangailangan ng hindi bababa sa 30 milyong mga barya sa galaxy bilang karagdagan, kung gusto mong gumawa ng isang mahusay na natanggap na pelikula, kailangan mong gumastos ng hindi bababa sa 10 milyong mga coin ng galaxy ay tiyak na hindi madaling kumita ng pera, kung gayon. May mga pagtatasa ng promosyon para sa mga peripheral nobles. Kung okay lang na gumawa ng maliit na kaguluhan sa mga ordinaryong oras, ngunit kung talagang matatalo siya ng malaki, ang pressure na kinakaharap ni Hong Dali sa pagtatasa ng promosyon ay hindi magiging kasing laki ng dati. Sa makatuwid, si Yin Tianzang ay hindi nag-atubili na humiwalay sa kumpanya ng pelikulang ito, natakot siya na si Hong Dali ay magderones ng mga karaingan sa hinaharap na pagtatasa ng promosyon. Ala, wala lang, ngumiti si Hong Dali, walang pakialam, nagsasaya lang ako, alibughang ako, at hindi ako umaasa na kikita ako. Tapos, okay, dahil sinabi ni Hong Dali, hindi makatanggi si Yin Tianzang. Saglit siyang nag-isip at saka tumango, then I will give you this film company under my command. You can do whatever you want. Haha, minsan brothers of the world, kapag oras na ng promotion assessment, kung hindi mo kaya, may gagawin ako para sa'yo, hehe. Dahil pumayag siya, agad na inutusan ni Yin Tianzang ang kanyang mga nasasakupan, halika nga rito, sabi ng kapatid kong si Dali, gusto niya ang kumpanya ng pelikula ko, mamaya mo na lang kunin ang buong kumpanya. Inilipat ito sa aking kapatid na si Dali, kasama ang gusali ng kumpanya. Narinig mo ba iyon? Oo, naiintindihan ng mga nasasakupan ko.
Matapos ayusin ang kanyang mga nasasakupan, nakangiting tinanong ni Yin Tianzong si Hong Dali, "Kumusta, Kuya Dali?" Nasiyahan. Medyo nasiyahan. Sinabi ni Hong Dali na may nakakalokong ngiti, "Alam kong si Kuya Tianzong ang pinakamagaling, hehe. Haha, ang galing ni Kuya Dali sa pag-aalaga sa akin." Tiningnan ito ni Yin Tianzong. Ang dambuhalang espada sa kamay, puno ng laway ang mukha, "Maglibang muna ako. Kuya Dali, mag-abala ka muna. Ang kumpanya ng pelikula ay ililipat sa iyong pangalan, na marahil ay magiging abala ka sa loob ng ilang araw. Sige, babalik na lang muna ako, hehe." Hindi nagtagal, nang umalis si Hong Dali, lahat ng mga peripheral noble sa ilalim ni Yin Tianzong ay nagulat. "Oh my God, ngayon mo lang ba narinig iyon? Gusto talaga ng Hong Dali na angkinan ang kumpanya ng pelikula ng ating Panginoon. Talagang hindi natatakot sa kamatayan ang Hong Dali na ito. Halos hindi kumikita ang mga pelikulang ginawa ng kumpanya ng pelikulang iyon. Malapit na siyang magkaroon ng malaking problema. Kapag dumating ang pagsubok sa promosyon, tiyak na hindi na siya makakalabas sa kumpanya ng pelikulang ito. Oo, sa Galaxy Alliance, ang industriya ng pelikula ang pinakakumikita at pinakamahirap magsimula. Hindi ordinaryo ang gastos sa paggawa ng pelikula, nagkakahalaga ito ng 10-10 milyon. Kung mawalan ka ng pera, mababawasan ang malaking bahagi ng performance mo sa promotion assessment. Kung hindi, mahihirapan ang boss ng kumpanya ng pelikulang ito. Ibinigay niya ito. Walang nang ahas na kunin ito kapag gusto niyang ibigay. Hindi, ngunit batay sa relasyon ni Hong Dali at ng Panginoon ngayon, malamang natutulungan siya ng Panginoon na harangin ang kutsilyo. Nako, itong lalaking ito. Walang paraan para ikumpara sa iba. Walang pagkukumpara, walang pagkukumpara. Huwag na tayong masyadong mag-usap ngayon. Pagkatapos manood ng kasiyahan ngayon, walang balita tungkol sa misteryosong henyo. Mas mabuting bumalik kaagad sa kumpanya. Mas mahalaga ang kumita. Oo, mahalaga ang kita. Pagkatapos umalis sa lugar ng pamilya Yin, naglakad si Hong Dali sa kalye. Maya-maya, tumunog ang communicator. Sa sandaling ito ay konektado, narinig niya ang pinong boses ni Tang Moxon. "Dali, nasaan ka?" "Ako." Tumingin si Hong Dali sa paligid at sinabing, "Hindi ko alam, paano kita mahahanap?" "Ang tanga mo," ngumuso si Tang Moxon, "tanong mo sa guard. Rose Tavern. Kung hindi mo kaya, bigyan siya ng 5 galaxy coins at hilingin sa kanya na dalhin ka. Nandito na tayong lahat." "Oo, okay, walang problema." Makalipas ang 10 minuto. "Hey, nandito na lahat. Kamusta ang saya mo?" Pumasok si Hong Dali sa Savage Rose Tavern. Pagkatapos ay nakita niya si Tang Moxon at ang iba pa na nakaupo sa harap ng mesa na may mga ngiti sa kanilang mga mukha, at nagmamadaling lumakad, ang ani ay hindi maliit, tama. "Hehe, hindi masama." Matamis na ngumiti si Tang Moxon, "Nalampasan namin ito ni Sister Nianwei. Sa ika-18 palapag, ang pick-up na lalaki ay nakalampas sa ika-19 na palapag, at si Brother Wise ay nakalampas sa ika-20 palapag. Hindi ba ito kahanga-hanga?" Matiim na tumanggaw si Hong Dali at kinuha ang 25 palapag mula sa kanyang bag. The Secret Code of Dark Energy, na isinulat ni Lena Dao. Inihagis niya ito ng diretso kay Levi's at nakangiting sinabi, "Brother Wise, maaari mong sanayin ito at subukan ito." Sabi niya at naglabas pa ng 2 pang sekretong libro. Ang isa ay ang Wind, Flower, Snow at Moon Palm, na nakita niya sa Trial Tower dati, at ang isa ay ang aklat na ito ay katulad ng Secret Code of Dark Energy, at tinatawag na The Secret Code of Magic Power. Diretso itong ibinato kay Li Yang, "Brother Li Yang, ikaw at si Sister Xiaoyi, ikaw at ako ay nagsasanay nito. Mukhang wala kang sapat na katangian sa Secret Code of Dark Energy." Si Hong Dali ay nasa bodega noon, tungkol sa Secret Code of Dark Energy. Tinanong ko si Yin Tianzong partikular. Sa oras na iyon, sinabi ni Yin Tianzong na ang lahat ng mga katangian ay dapat na hindi bababa sa 500 upang makapagsanay. Ngayon si Hong Dali lang ang makakamit ang katangiang ito, ang Levi's. Mangyayari lamang yun pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kakayahan. Para sa iba, ang agwat mula sa katangiang ito ay talagang medyo malaki. Gayunpaman, ang Magic Secret Book na ito ay ang secret book na nakuha ni Hong Dali sa ika-23 na antas noon. Ito ay ginagamit lamang upang palakasin ang kanyang sariling mga katangian. Walang mga paghihigpit sa mga pangunahing katangian, na angkop para kay Liang at iba pa. Ngayong nakuha na niya ang lihim na aklat, mabilis itong kinuha ni Ling Xiaoyi, Liang at iba pang 9 na leyon. Bilang isang kwalipikadong hukbo, dapat niyang tulungan ang kanyang amo na malutas ang mga problema at maghintay para sa kamatayan. Hindi yun katanggap-tanggap, wala akong sasabihin. Simulan mo nang magsanay pagbalik mo. Dali. Eto na, dahil nailabas na ni Hong Dali ang Secret Book of Dark Energy, na makukuha lamang sa ika-25 palapag, tumingin muli si Tang Moxon sa malaking screen ng Trial Tower sa labas, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Anong nangyayari? Ngumiti ang batang babae at sinabi sa mahinang boses, "Dali, ang unang tao, hehe." Napatingin ang lahat sa akin at sabay-sabay akong tumawa. Sinabi ni Hong Dali, "Maglakad-lakad tayo. Walang masabi. Huwag mong sasabihin kahit kanino."
Kung hindi, tiyak na magulo ito at hindi ka na magpapatuloy sa pag-aaksaya ng pera. Ang numero 1 tao sa kalawakan, kung ito ay talagang sinabi, ano ang mangyayari sa hinaharap? Tiyak na hindi nagkakaroon ng magandang oras. Natural na naunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Hong Dali at tumango. Nagtataka si Tang Moxon, bueno, nangangako kaming hindi sasabihin sa sinuman, ngunit kay Dali, ano ang mga gantimpala mamaya? Kung ikaw, huwag sabihin ang bagay na ito, ang gantimpala ay dapat na nagtatanong, pag-usisa, kung sino silang lahat. Ang ika-29 na palapag ay isang itlog, si Hong Dali ay naglabas ng isang itlog mula sa kanyang bag na nakangiti, hindi ko alam kung kailan ito mapipisa. Hindi sinabi sa akin ni Sister Jade Bird kung paano ito mapisa. Talagang hindi sinabi ni Sister Chinyao kay Hong Dali kung paano ito mapisa, dahil talagang hindi na kailangang sabihin sa kanya sa sandaling inilabas niya ang itlog, nagbitak ang balat ng itlog. Crack, crack, isang bahagyang kaluskos ang tumunog, at maya-maya, isang maliit na ulo na gawa sa kulay abong tela ang lumabas mula sa balat ng itlog. Ang amo ng ika-29 na palapag, ang Bluebird, ay talagang isang napakagandang malaking ibon, lahat ay asul, Qingluan, isang ganap na banal na ibon, ngunit sinong mag-aakala na ang kanyang anak ay talagang magmumukhang isang kalbong manok, na may kakaunting buhok, sobrang pangit, at hindi lang iyon, ang maliit na lalaki ay hubad at mukhang napakamiserable. Ito, si Tang Moxon at iba pa ay natigilan. Pagkatapos ng maikling pagkatulala, isang grupo ng mga tao ang humagalpak ng tawa. Si Tang Moxon ay tumawa pa ng napakalakas, hahaha, ang pangit na bata, Dali, hahaha, ang lalaking ito. Tinakpan ni Li Nianwei ang kanyang bibig, young master, ito ba ay talagang gantimpala sa antas na iyon? Natatakot siyang marinig ito, kaya nasabi na lang niya na iyon ang antas. Medyo hindi sigurado si Hong Dali sa pagkakataong ito, marahil. Siguro, iyon lang. Sa pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, paano magkakaroon si Sister Chinyao ng gayong pangit na supling? Ito sa sandaling ang maliit na kulay abo na ibon ay lumabas sa shell, nagsimula itong kumagat sa kanyang shell. Mabilis itong kumain. Sa loob lamang ng halos 5 minuto, talagang kinain ito ang buong balat ng itlog. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos kumain, siya ay dumighay sa kasiyahan. Dali, hinawakan ni Tang Moxon ang kanyang baba gamit ang 2 kamay, tumingin sa maliit na lalaki na may ngiti, at nagtanong, bagaman ito ay medyo pangit, ito ay isang sanggol pa rin pagkatapos ng lahat. Bigyan ito ng pangalan. Well, ngayong ipinanganak ang maliit na lalaki na ito, pagkatapos ng lahat, kailangan itong tretuhin ng mabait. Nag-isip sandali si Hong Dali at pagkatapos ay nagsabi, tingnan mo kung paano nito kinakain ng mga kabibi, kaya tawagin natin itong AKA. Hindi ko lang alam kung ito ay lalaki o babaeng ibon. AKA. Ang pangalan na ito. Bueno, si Hong Dali ay hindi kailanman mukhang may maraming talento sa pagbibigay ng pangalan, at si AKA ay medyo makatwiran. Agad na tumango si Tang Moxon, ang pangalang ito ay madaling tandaan. Aniya at iniunat ang kamay para yakapin ang batang si AKA. Tumingin sa kaliwat kanan, hindi banggitin, kahit na ang maliit na lalaki ay medyo pangit, siya ay matyaga. Mag-tweet. Kinagat ni Little AKA si Tang Moxon, at nang bumitaw si Tang Moxon, direktang lumipad siya sa Hong Dali. Ang tuktok ng ulo ni Hong Dali ay natatakpan ng buhok, at siya ay tumingkayad ng ganoon. Hindi na kailangang magtanong, ang tuktok ng ulo ni Hong Dali ang magiging pugad niya mula ngayon, ayos lang. Isang grupo ng mga tao ang natigilan lahat. After a short period of silence, natamba ang lahat sa kakatawa, or worse, nakahiga pa sila sa table at hindi man lang makabangon. Hahaha. Tumawa si Tang Moxon at hinampas ang mesa, nakakatuwa, ha. Hindi nagpakita ng ekspresyon si Hong Dali at huminga ng malalim okay, ang nakakainis na batang ito. Kasabay nito, sa malayong fairy star. Sa tuktok ng isang 10,000 talampakan na tuktok na umabot ng diretsyo sa kalangitan. Ang tuktok ng bundok ay may radius na daan-daang kilometro, tulad ng isang malaking espada, na itinulak diretsyo sa kalangitan. Ang mga ulap ay umiikot sa kalahati ng bundok. Paminsan-minsan, may mga asol na apoy na nagninangas sa ilang puwang sa bundok. Ang buong eksena nakakakilabot at puno ng misteryo. Malapit sa tuktok ng bundok, mayroong isang malaking kuweba. Si Qingluan Chris Sudarlian ay nakahiga sa lupa, nakapikit para magpahinga. Biglang gumalaw ang isip niya at nilingan niya ang pinakaloob na bahagi ng kuweba. Doon, may nasusunog na itlog na may mapusyaw na asol na apoy, at bumukas ito. Mukhang napisa ang anak ko. Malumanay na sinabi ni Qingluan, makipag-ugnayan muna tayo sa isa't isa sa virtual na mundo. Kung magkatugma ang init ng ulo, balang araw ay pupunta rito ang mabait na batang ito. Napaisip siya saglit na oo, at biglang may naisip, hindi ko lang alam kung anong pangalan ang ibibigay ko sa anak ko, ha? Siyempre, kung alam niyang AKA ang pangalan ni Hong Dali sa kanyang anak, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, ano ang pakiramdam. Sa virtual na mundo, sa Savage Rose Tavern. Nagtawanan ang lahat ng mahabang panahon, at pagkatapos ay nasiyahan sila.
Tinanong muli ni Tang Moxon si Hong Dali, Dali, hehe, ano ang reward sa ika-30 palapag? Ang ika-29 na palapag ay naggantimpala ng gayong ibon, kaya ang gantimpala sa ika-30 palapag. Sa totoo lang, lahat ay hindi pa rin ako sigurado. Kahit na ang ibong ito ay isang mabuting ibon, ang problema ay kailangan itong mabuo ng dahan-dahan. Ang mga gantimpala sa ika-30 na antas ay mas malakas. Ngumiti si Hong Dali at itinaas ang kanyang kamay, ang kanyang kanang kamay sa kanyang singsing na daliri, siya ay may suot na singsing, teleportation ring. Hanggat mayroon kang mga coordinate ng target na lokasyon, maaari kang direktang mag-teleport doon syempre, kailangan kong magbigay ng kaunting dugo. Teleportation ring. Hindi ba ibig sabihin nito ay makakabalik ka kaagad sa Earth para iulat na ligtas ka? Kung mayroon mang hindi masyadong maganda, ang teleportation ring na ito ay talagang makapangyarihan. Bukod dito, may iba pa, ngumuso si Hong Dali at ngumiti, may kwintas din. Buti na lang ang kwintas na ito. Soul Hunter ang tawag dito. Napapalaki nito ang mga katangian ng nagsusuot sa loob ng 30 segundo. 30%, ang cooling time ay 24 na oras Kuya Wise, pakisuot tong kwintas na to, wala na talagang mas bagay kaysa sa iyo. Soul Hunter. Hayaang tumaas ng 30% ang lahat ng katangian ng nagsusuot sa loob ng 30 segundo. Diyos, kung isinusuot ni Levi's ang lalaking ito, hindi ba siya magiging walang talo sa virtual na mundong ito? Kabanata 758, para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Ang ika-4 na update upang ipagdiwang ang kapanganakan ng Sugar Bean. Young Master, ako. Halatang natigilan si Levi saglit, pagkatapos ay desididong kinuha ang kwintas at inilagay ito sa kanyang leeg. Speaking of which, hindi talaga siya Moji Man. Anyway, dahil nagpasya na siyang protektahan si Hong Dali, hindi na kailangang maging masyadong magalang. Matapos tumaas ang kanyang lakas, maraming bagay ang magiging mas madali. Okay, ngayong naayos na ang lahat, bumalik na tayo at magpahinga ngayon, nakangiting sabi ni Hong Dali, pagbalik natin sa hotel, mayroon pa ring mahahalagang bagay na dapat gawin. Dapat ding pagbutihin ang mga katangian ng bawat isa. Okay. Well, pero bago tayo umalis. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang daliri at sinundot ang maliit na kulay abong-ibong si AKA na namumugad sa kanyang buhok, AKA, mag-o-offline tayo, saan ka pupunta sa ganitong oras? Oo. Ikinapak ni AKA ang kanyang mga pakpak, lumipad pababa mula sa ulo ni Hong Dali, at dumiretso sa bag ni Hong Dali. Hehe, medyo magaling ang batang iyon. Nakangiting binuksan ni Hong Dali ang bag at tumingin sa loob. Bigla siyang natakot sa unang tingin, damn it, patay kang ibon, bitawan mo ang hiyas na iyon. Lahat ay nanunood, at lahat sila ay natigilan sa nakita. Si AKA, na nakasquat sa isang piraso ng Alien Beast Core na may strength attribute na dagdag 10, kumakain ng halos kalahati ng core sa ilang kisap lang ng mata. O Diyos _tiyang _fang literature, papakainin ba ng ibong ito ang kaibuturan ng kakaibang hayop na ito? Sino ang kayang magpakain nito? Ang isang core ay nagkakahalaga ng higit sa 60,000. Maya-maya, kumain si AKA ng butil. Pagkatapos ay pumunta siya para sa Ziwu 7-star sword. Matapos kunin ni Yin Tianzang ang Tianshuang Hanqi, ibinalik niya ang Ziwu 7-star sword kay Hong Dali, at pagkatapos ay pumasok sa tiyan ni AKA. Ang buong proseso ay tumagal ng wala pang 2 minuto. Hiccup, pagkatapos kumain ng Alien Beast Core na nagpapataas ng lakas ng 10, at isang Ziwu 7-star sword, si AKA ay dumighay ng may kasiyahan, tinapik ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga pakpak, at sumuray-suray sa isang sulok. Natulog na. Lahat ay walang imek. Hihihi, hehehehe. Pero hindi niya inaasahan. Matapos matigilan saglit, biglang tumawa si Hong Dali. Ipinahayag pa nga niya ang kanyang kasiyahan, ang mga ibon ng parehong balahibo ay nagsasama-sama. Gusto ko ang alibughang ibon. Hahaha. Kasabay nito, sa virtual na mundo, ang Yin Family Area. Makinig ka sa akin. Inutusan ni Yin Tianzang ang mga gwardya, kapatid ko si Dali. Kapatid ko yan. Babantayin ko ang kanyang asyenda. Kung may problema, sisirain ko kayo at ipapakain sa mga aso. Narinig mo ba yun? Isang grupo ng mga 3rd level na planetary guard ang nagsabi, narinig ko iyon. Sa orihinal, ang mga maharlika sa orange level ay hindi nilagyan ng ikatlong antas na mga planetary guard, ngunit iba si Hong Dali at natural na kailangang pangalagaan siya ni Yin Tianzang. Oo, sabi ni Yin Tianzang na lubos na nasisiyahan, gayon din, lahat ng mga kinakailangan ni Kuya Dali ay dapat matugunan. Kung may ilan na wala sa linya, subukang makipagkita sa kanila. Kung hindi mo kaya, lumapit ka sa akin. Anuman ang ipagawa sa iyo ng aking kapatid na si Dali, huwag kang magsalita ng anumang bagay na walang kaparirikan. Narinig mo ba ang lahat? Narinig ko. Sa kabilang banda, sa Yin Family Manor. Umupo si Yin Laiyang sa sofa at tumingin sa iba't ibang mga kamakailang ulat, lalo na ang impormasyon tungkol sa sobrang henyo na nakarating sa ika-30 palapag ng sunod-sunod. Napangiti siya at sinabing, napakaswerte ng may lumabas na super genius. I'm afraid na malaki ang benefits. Sayang lang at wala pa tayong nakikitang super geniuses sa business.
That peripheral nobles basically just so-so. Pagkatapos, saglit na nakatingin dito, bigla na lang siyang nagtanong. Hindi pa bumabalik ang balita tungkol sa 8 motherships. Kakaiba talaga na wala pa ring balita tungkol sa 8 mothership na napunta sa Earth. Hindi pa. Magalang na sinabi ng gwardya, ang aming mga tao ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa amin. Ayon sa mga hula, maaaring nakatagpo nila ang Zerg at nakikipaglaban. Kung hindi, sa ilalim ng normal na mga kalagayan, hindi kami dapat mawala ng pakikipag-ugnay. Well, kung ito ay normal sa panahon ng labanan. Mabagal na tumango si Yin Liang, hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema sa 8 planetary Fourth Order motherships. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay ikanaway ang kanyang kamay, sige at iulat mo sa akin kaagad kapag mayroon kang anumang balita doon. Okay, sir. Ang Milky Way, sa field ng bituin malapit sa solar system. Ang 8 planetary Fourth Order mothership na ipinadala ni Yin Liang sa lupa ay lumalaban sa walang katapusang hukbo ng Zerg. Nagmura ang kapitan ng isa sa mga mothership habang nakatingin sa holographically projected space image ng universo. Sa larawan, mayroong napakaraming hukbo ng Zerg. Bakit nandito ang mga sumpa na surot na ito? At napakarami. Ito ay malapit sa laki ng pagtaas ng tubig ng insekto. Karaniwang lumilitaw lamang ang pagtaas ng tubig ng insekto kapag sinasalakay ng Zerg ang isang tiyak na planeta. Kapag nangyari ang ganitong sitwasyon, ang kanilang bilang ay kakalkulahin sa mga unit ng daan-daang milyon. Kapag ang napakaraming Zerg ay nakarating sa buhay na planeta, maaari nilang ganap na kainin ang lahat ng buhay sa planeta sa loob ng 3 araw. Upang sabihin na ang space shock ng 8 mothership na ito ay orihinal na malapit sa field ng bituin ng Earth, ito ay halos tulad ng isang bakasyon, ngunit sino ang mag-aakalang makakatagpo sila ng Zerg dito, at ito ay ang sukat ng alon ng insekto. Mag-ulat. Isang non-commissioned officer ang nagmamadaling pumasok sa isla ng barko at nagulat sa kapitan, Captain, nakalkula na namin ang direksyon ng Zerg mother nests. Ang pakikipaglaban sa universo, lalo na ang pakikipaglaban sa Zerg, ito ay partikular na mahalaga upang kalkulahin ang kanilang direksyon ng heading. Sa pamamagitan lamang ng pagkalkula ng kanilang direksyon sa pagpunta at paghula sa kanilang posibleng destinasyon, maaari silang mag-apply para sa mga reinforcement sa lalong madaling panahon upang sirain ang hukbong ito ng Zerg. Kung hindi, kung gusto mo ng mga reinforcement sa universo, paano mo sila ma-snipe kung hindi mo alam kung saan sila pupunta? Saang direksyon ito? Tanong ng kapitan sa malalim na boses. Pawis na pawis ang sarhento, at sa wakas ay bumigkas ng 2 salita, Earth Coordinates. Tulad ng inaasahan, ang mga sumpa na ito mula sa kanyang lola. Bahagyang ipinikit ng kapitan ang kanyang mga mata at mabangis na nag-utos, ipaalam sa kanilang lahat. Habulin ang mga buntot ng mga kulisap na ito at patayin ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari. Bagaman ang lupa ay ang target na pinaplano nating paligiran sa pagkakataong ito, kung paano tayo lumaban ng mga tao ay sarili nating negosyo. Kung maglalakas loob itong mga Zerg na ito, haharapin muna natin ang iba. Dito, sumaludo ang sarhento at agad na bumaba para ihatid ang order. Zerg, ang pinakamalaking kaaway ng sangkatauhan sa universo. Gaano man kalalim ang puot sa pagitan ng 2 planeta, kapag nakatagpo mo ang Zerg, dapat mong isantabi ang lahat. Magkaisa para sama-samang lumaban. Malapit na. Ang mga utos ng 8 mothership na ito ay ipinarating lahat. Ang pinakabagong plano ng labanan, sirain ang Zerg. Siralin ang Zerg. Para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Sunog. Para sa 1 oras, ang artillery fire sa 8 planetary Fourth Order motherships ay nabuksan lahat. Hinahabol ang mga Zerg sa universo. Isang particle cannon na may diameter na ilang libong metro. Ang bawat shot ay maaaring sirain ng libu-libong Zerg. Lumipad din ang Zerg sa likod nila patungo sa mothership, ngunit natama nila ang protective shield ng mothership. Sunod-sunod silang nakuryente, at iilan lang sa Zerg ang matagumpay na nakarating at nakapaglabas ng asido sa kanilang mga katawan na maaaring makasira kahit na bakal. Ganito sa pagitan ng magkabilang panig, ang isa ay humahabol at ang isa naman ay tumatakbo, paunti-unting lumalapit sa lupa. Bakit ang daming Zerg dito? Habang hinahabol ang Zerg, nakasimangot ang kapitan at naisip, mayroon bang bagay sa mundong ito na umaakit sa Zerg? Kung hindi, lohikal na pagsasalita, kahit na lumitaw ang Zerg dito, hindi dapat magkaroon ng mga ganoong bagay. Napakalaking sukat. At kung hinuhusgahan sa kanilang hitsura, tila ang kanilang target ay naayos na sa lupa. Kahit napatayin natin sila ng ganito, wala talagang kakaibang reaksyon. Saglit na nag-isip ang kapitan, at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, follow up sa buong bilis, at patuloy na mag-obserbo sa parehong oras. Kung makakita ka ng anumang hindi inaasahang sitwasyon, iulat ito kaagad. Mag-ulat din sa punong tanggapan, na nagsasabi na ang Zerg ay nakatagpo dito, ngunit ito ay nasa loob pa rin ng control range. Kopya. Sa manor ng pamilya Yin. Sir, nagmamadaling pumasok ang guard sa study ni Yin Liang, sumaludo, at nagsabi, may balita mula sa fleet na patungo sa Earth. Kasalukuyan silang nakikipaglaban sa Zerg. Ayon kay Captain Maskini, everything is under control now. Oh,
Tumango si Yin Liang na may kasiyahan matapos marinig ang ulat ng gwardya at sinabing, not bad. Sabihin mo sa kanila na magtrabaho ng husto at tutulungan ko siyang mag-apply para sa pagtanggal sa grupong ito ng Zerg. Pangalawang klaseng merito. Sila ay kailangan pagdating ng panahon. Haha, lahat ay may pananagutan sa pagpatay sa Zerg. Hilingin sa kanila na gumawa ng isang mahusay na trabaho sa labanan na ito. Oo. Pagdating sa pakikipaglaban sa Zerg, malakas na tumugon ang mga tanod. Maraming tao ang nagsabi, para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Sumaludo rin si Yin Liang para sa kaluwalhatian ng sangkatauhan. Kasabay nito, ang lupa. Hindi tulad ng labanan sa pagitan ng Mothership at Zerg sa universo, ang mundo ngayon ay kalmado sa ibabaw. Ang teknolohiyang konstruksyon ay nagaganap sa buong mundo. Mayroong ilang mahalagang mga guhit na iniwan ni Deka sa lupa. Sa ngayon, masasabing mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya ng daigdig. Ang pinakahalata ay ang pagpapasikat ng kasabay na paghahatid ng imahe at ang pagbuo ng mga anti-gravity flight device. Sa gitnang bahagi ng Galactic Alliance, ginagamit ng lahat ng spacecraft sa kalangitan ang bagay na ito. Sa Estados Unidos, nananalasa ang malalakas na bagyo sa mga lugar. Malakas na sumigaw ang isang foreman, "Hoy, guys, magtrabaho ka agad, maaari nating tawagan ito isang araw pagkatapos gawin ang mga ito." Haha, walang problema, naiintindihan ko. Nakangiting sumagot ang mga construction worker, mula kay Zindali, pakiramdam ko ay masigla ang buong katawan ko. Haha, nakakagawa ka ng mga kababalaghan gamit ang iyong lakas. Natatawang sabi ng foreman, kailangang magsabi ng ilang salita ang aking munting sanggol bago matulog araw-araw, itong munting bastard. Sa East China Sea, sa loob ng Aereo Aircraft Carrier Base. Sa ngayon, may mga mekanikal na armas at aso na nagtatayo dito, at ang kaharian ng langit ay nagbigay ng lahat ng mga materyales na may sapat na supply. Ang pag-unlad dito ay masasabing mabilis, at ngayon ay mayroon na itong malaking sukat. Sa ikatlong palapag sa ilalim ng lupa, sa laboratorio ng Zerg Queen na si Zhang Yi. Zhang Yi, kumusta ang research? Tumayo ang pinuno sa tabi ni Zhang Yi at pinanood siyang patuloy na gumagawa ng mga eksperimento. Ngumiti ang pinuno at nagtanong, mayroon bang pinakabagong pag-unlad? Nagkaroon ng kaunting paunang pag-unlad, sagot ni Zhang Yijiao, napakamangha ang mga gene ng mga insektong ito. Sa madaling salita, ang kanilang mga gene ay maaaring magbigay daan sa kanila na makipag-ugnayan sa pugad ng kanilang ina. Ang tunay na pinuno ay direktang nakikipag-usap sa universo, na ginagawang napakaginhawa ng komunikasyon. Ang isang pinuno ng Zerg ay maaaring kontrolin ang libu-libo o higit pang Zerg upang umatake ng sabay-sabay, na napakalakas. Well, ito ay halos tulad ng inaasahan. Ang pinuno ay tumango at sinabi, sa kasong ito, ang ating lupa ay maaaring nalantad sa paningin ng Zerg. Talagang, sabi ni Zhang Yi, kasalukuyan akong nag-decipher ng ilan sa mga impormasyong kinakatawan sa gene na ito. Medyo na-decipher ko na. Well, anong ibig mong sabihin? Ang pinuno ay nagtanong, ano sila? Saglit itong tiningnan ni Zhang Yi, pagkatapos ay ibinaba ang test tube at sinabi, ang balita ay hindi maganda. Ang mga bug ay halos kabilang sa tungkulin ng mga scout, kaya kung may mga bug sa paligid ng ating lupa, dapat silang pumunta sa ating lupa. Hindi ko alam kung gaano katagal bago ito dumating. Kung ito ay mabilis, maaaring tumagal ng 10 at kalahating buwan. Kung ito ay maaaring tumagal ng 10 at kalahating buwan. Siyempre, kung walang Zerg sa paligid, walang problema. Ito ay talagang hindi magandang balita. Hinawakan ng pinuno ang kanyang baba, sige, pag-aralan mo muna ito. Hayaan mo akong magulat sa itaas tila may pakinabang ang mga nuclear bomb na ginawa natin. Matapos umalis sa laboratorio ni Zhang Yi, huminga ng malalim ang hepe. Sa sandaling lumitaw ang bangkay ng bug sa harap ng lahat, ang unang ginawa ng pinuno ay tanungin si Zhang Yi na kumpirmahin kung ang bug ay konektado sa malaking hukbo nito. Sa ngayon, ang mga resulta ay hindi maganda, ito ay dapat isaalang-alang ang pinakamasamang sitwasyon ng kaso. Bar. Naglalakad sa isang malaking walang laman na conference room, kinuha ng pinuno ang holographic projection communicator. Hindi nagtagal, ipinakita ang imahe ng misteryosong lalaki at nagtanong, Woody, ano ang nangyayari doon? May resulta ba? Oo. Bumantong hininga ang pinuno, ang pinakamasamang uri, sa sandaling malantad ang bangkay ng Zerg, ang mga gene nito ay magsisimulang makipag-ugnayan sa malaking hukbo. Kung tayo ay swertihin, walang Zerg sa paligid ng mundo. Kung hindi tayo pinalad, ang lahat ay magiging mas mabuti. At ngayon ang hukbo ng Zerg ay dapat na patungo sa lupa. Bukod dito, sinabi ni Zhang Yi na ang Zerg ay napaka-espesyal din ng istruktura ng Zerg na ito at kaya nilang labanan ang genetic na istruktura kasama ang mga genetic na istrukturang ito kasama ang mga genetic na istrukturang ito. Libu-libong Zerg, sa ilalim ng utos ng isang pinuno, sa madaling salita, ang hukbong ito ng Zerg, ang bilang ay malamang na napakalaki. Oo, naiintindihan ko. Bahagyang tumango ang misteryosong lalaki, umiling at ngumiti ng mapait, mukhang magkakaroon ito ng malaking problema. Oo, walang magawa ang hepe. Ngayon ay hindi ko alam kung mayroon kaming anumang pagtutol sa mga Zerg na ito.
Ang isang maliit na bahagi ng bangkay ni Zerg ay dinala sa laboratorio ng nuclear para sa pag-eksperimento, at ang mga resulta ay napaka-unpromising. Sa puntong ito, sumimangot ang pinuno at nagsabi, hindi epektibo ang mga bombang nuclear. Ang epekto ng mga Zerg na ito ay malamang na hindi kasiya siya. Those are things for later, sumakit din ang ulo ng misteryosong lalaki. Ngayon nakita natin na ang mundo ay nagsimula sa landas ng pag-unlad ng siyensya at teknolohiya. Masasabing mabilis ang pag-unlad, ngunit sa sandaling ito, talagang dumating ang hukbo ng Zerg. Sa kasalukuyang antas ng lakas ng lupa, mahirap labanan ang Zerg. Anong nangyayari kay Hatsune? Ang misteryosong lalaki ay nag-isip sandali at nagtanong, nasuri na ba ang mga resulta ng Balsayon? Maaari ba itong maging mas produce? Hindi pa, umiling ang pinuno, ang bagay na ito ay lubhang kakaiba. Mayroong maraming hindi kilalang mga code sa loob nito, na hindi masusuri gamit ang kasalukuyang teknolohiya ng ating planeta. Bueno, kung sabihin, bamantong hininga ang misteryosong lalaki, bukod pa sa mga sandatang nuclear, si Hatsune na lang ang natitira. Maaaring si Teacher Wang, ngunit ang kanyang mecha ay isang malapit na uri ng labanan, at ang pagiging epektibo nito laban sa Zerg ay malamang nakaraniwan. Nag-isip sandali ang pinuno, at biglang nagsabi, anghel ng kulog, kung magagamit natin ang enerhiya ng kosmikong kuta na ito. Kung ang core ay naayos, maaari rin itong maging mahusay sa pagharap sa Zerg. Bueno, walang gaanong pag-asa doon sa ngayon, tumanggo ang misteryosong lalaki, nga pala, nak-contact mo na ba si Dali? Hindi pa, pero minsan nakabalik na si Dika. Sagot ng hepe, sinabi ni Dika na matagumpay siyang nakarating sa Silver Blue Superplanet sa gitna ng galaxy. Sa palagay ko sa swerte ng bastard na si Dali, dapat siyang magsaya. Ayan na. You little bastard, nakangiting saway ng misteryosong lalaki, napakaswerte mo kahit saan ka magpunta, nakakainggit talaga. Okay, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Subukan natin ang ating makakaya upang bumuo ng teknolohiya. Hindi natin masasabi kung kailan darating ang Zerg. Hindi natin ito makokontrol. Kailangan lang nating magsumikap. Okay. Tumanggo ang pinuno, pagkatapos ay pupunta ako sa lugar ni Hatsune at titingnan. Nakaon. Ang ikalimang palapag ng underground, si Lin Chuyin ay nasa Photon Force Laboratory. Sa oras na ito, gumagawa si Lin Chuyin ng isang device na halos kalahating tao ang taas. Ang aparatong iyon ay nilagyan ng higit sa 10 mga hiyas ng enerhiya, at ang buong bagay ay mukhang kakaiba. Ang device na ito ay isang high-energy electron collider, at ito ay isang high-energy electron collider na pinalakas ng 12 energy gems. Ang makina ng enerhiya ng Bolton. Bilang isang nerd sa teknolohiya, o isang nerd sa teknolohiya ng militar, tiyak na hindi babalewalay ni Lin Chuyin ang napakalakas na mecha. Kaya nagkaroon ng magandang bagay. Mistress, pumasok ang pinuno sa laboratorio. Nang makita niya si Lin Chuyin, ngumiti siya at nagtanong, ano ang pinag-aaralan mo? Well, energy engine. Hawak ni Lin Chuyin ang isang welding gun. Hinang paunti-unti, iniwan sa akin ni Dali ang maraming mga hiyas ng enerhiya na ito, at inilagay ko silang lahat sa makina ng enerhiya na ito. Paano ang epekto? Tiningnan ng pinuno si Lin Chuyin na hinang ang makina, kung ikukumpara sa orihinal na kapangyarihan, gaano ito kalakas? Mga 424.5%. Mahinahong sumagot si Lin Chuyin, ang sandata ay magiging mas malakas, ngunit nakakalungkot na walang pang-eksperimentong target. So, mataas. Sabi ng pinuno. Sa sorpresa, sa bagay na ito, hindi ba magiging napakalakas ang iyong Bolton laban sa Zerg? Sa pamamagitan lamang ng pagsubok, malalaman mo ang epekto. Subukan ito kapag mayroon kang oras, matatagpuan ba ito ng lupa? Biglang pinagpawisan ng pinuno at mabilis na inibo ang usapan, haha, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala. Subukan mo, Hatsune, huminto ang pinuno, at pagkatapos ay dahan-daang nagtanong, ang Zerg ay maaaring dumating anumang oras, ano ang maaari nating gawin ngayon sa Earth? Natatakot ako na ang tanging makakalaban sa Zerg ay ang iyong Barshon. Natatakot ka ba? Natatakot. Tinagilid ni Lin Chuyin ang kanyang ulo. Okay, kalimutan na ang babaeng ito ay walang mga iyon. Naging emosyonal siya. Wala lang, wala lang. Ang pananatili sa babaeng ito ay madaling humantong sa isang vegetative state. Naisip ng pinuno na hindi siya kasing kaya ni Hong Dali, kaya mabilis siyang umatras. Abala ka muna, tandaan na magpahinga ng maaga, huwag mapagod. Well, naiintindihan ko. Hindi lumingon si Lin Chuyin at nagpatuloy sa pagwelding. Hangwo, Villa, Tianjin City. Sa nakalipas na 2 araw, sina Hong Wigyu at Lan Roxy ay nananatili sa villa at hindi nagpupunta kahit saan. Kinansela din nila ang maraming mahahalagang pagpupulong. Pumasok si Hong Dali sa universo. Para kay Hong Wigyu at kanyang asawa, parang isang piraso ng laman ang nawawala sa kanilang mga puso. Hindi sila ma-excite sa anumang ginawa nila. Roxy, nakahiga silang dalawa sa kama, mahinang sinabi ni Hong Wigyu, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Dali doon. Nako, hindi mapakali ang munting bastard na ito.
Oo, ipinatong ni Lan Roxy ang kanyang ulo sa unan sa balikat ni Hong Wigyo, ipinikit niya ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, ang munting alibughang anak na ito ay hindi isang ordinaryong tao saan man siya magpunta. Sana lang ay hindi siya magdulot ng anumang gulo doon. Malamang hindi, tumawa si Hong Wigyo. Ngumiti siya at sinabing, pumunta si Dika dito kahapon at sinabing mukhang maganda ang kalagayan ni Dali doon. Anyway, tansya ko na sa status ng senior na si Mo Chanji, hindi dapat ay bully doon si Dali, di ba? Kahit papaano, si Mo Chanji ay isa ring galactic noble. Oo, mahinang bamantong hininga si Lan Roxy at sinabing, oh, sana ay magsaya siya doon. Hindi ito dapat masama, sabi ni Hong Wigyo General Lan Roo. Niyakap siya ni Shi at mahinang sinabi, ang batang ito ay hindi magdaranas ng anumang pagkawala saan man siya magpunta. Ang mga tao sa paligid niya ay napakalakas din, kaya dapat siya ay maayos. Bueno, ang kapayapaan ay isang pagpapala, tumanggo si Lan Roxy. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, huwag lang na may mangyari sa iyo. Earth, sa tuktok ng isang tiyak na bundok sa Tianjing Mountain. Si Wang Daoming ay nakaupo sa lupa, naka-cross-leg, habang ang kanyang 5 puso ay nakaturo sa langit, nagsasanay ng mga ehersisyo sa Huanmolu. Ang Kung Fu na natutunan niya mula sa Fantasy Demon Record, dati ay ang lahat ng panlabas na Kung Fu, at natutunan lamang niya ang isang magaspang na antas ng panloob na Kung Fu. Ito ay dahil sa oras na iyon, siya ay hindi sapat na malakas upang malaman ang malalim na chi-refine ng Kung Fu. Pero iba na ngayon. Naabot na ng outer martial arts ni Wang Daoming ang rurok nito, at karaniwang naabot na nito ang rurok nito. Bilang karagdagan, ang kanyang kaisipan ay medyo matatag habang siya ay tumatanda, kaya natural na siya ay angkop para sa pag-aaral ng chi-refine ng Kung Fu na ito. Lolo, sa oras na ito, si Xiao Baihei ay tumakbo ng may pag-aalalang ngiti, umakyat sa kondongan ni Wang Daoming, at sinabing, nagsasanay ka ba ulit ng chi? Munting bastard, pupunta ka kapag nagsasanay ng chi si Lolo. Excuse me, nakangiting saway ni Wang Daoming, naniniwala ka bang sasampalin kita? Nag-aatubili si Lolo na sampilan ako. Si Xiao Baihei ko ay may habang buhay na 10 taon lamang, kaya mabilis siyang lumaki at ngayon ay may 6 na taong gulang na anak. IQ. Hinailan niya ang balbas ni Wang Daoming at nakangiting sinabi, Lolo, tinawagan lang ako ni Tita Xiaoyi at sinabing mayroon na siyang pinakahuling pag-unlad at nagplano siyang mag-eksperimento sa akin, hehe. Ginagamit kita muli bilang isang eksperimento. Produkto. Hinay pa ni Wang Daoming ang kanyang balbas at tinitigan, ang bastos na babaeng ito, ang eksperimento ay walang katapusan. Nasabi ba niya kung ano ang epekto sa pagkakataong ito? Hindi sinabi ni Tita Xiaoyi, saglit na nag-isip si Xiao Baihei, ngunit sinabi niya na tila nagpapalakas ito sa akin. Hanggat hindi ito delikado, kinulong ni Wang Daoming ang kanyang mga labi, kumusta ka sa Kung Fu na itinuro ko sa iyo? Isinulat ko na lahat. Pero sa tingin ko, nakangiting sabi ni Xiao Baihei ko, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang mga galaw na iyon, showy lang sila. Una may airs, pagkatapos ay may kasanayan. Tinapik ni Wang Daoming ang ulo ni Xiao Baihei ko ng buong pagmamahal. Kapag nasanay ka na, kalimutan ang tungkol sa mga pagpapanggap na ito. Mataimtim na tumanggo si Xiao Baihei, okay. Kabanata 760 pagpapalakas ng lahat ng miyembro. Ipinagdiriwang ang ika-6 na update ng kapanganakan ng Sugar Bean. Gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M gatlang M. Sa labas ng Tianjing Mountain, Xinlanxiang Technical College. Ang underground dito ay una nang nabago sa isang malaking bagong teknolohikal na pabrika ng paggawa ng armas. Kasalukuyang nasa Earth, ang mga laboratorio ni Zhang Yi at Hatsune ay kumakatawan sa lugar kung saan ginawa ang pinakamakabagong teknolohiya, at ang bagong lansiyang na ito ay ang lugar kung saan ginawa ang pinaka-cutting edge na teknolohiya, isa para sa pananaliksik at isa para sa produksyon, na may napakalinaw na dibisyon ng paggawa. Sa oras na ito, ang misteryosong tao at ang US President McLean ay nanunood ng pinakabagong pag-unlad ng linya ng produksyon. Hindi ko talaga inaasahan, tumingin si McLean sa abalang linya ng produksyon ng mga bagong teknolohikal na armas sa harap niya at mahinang sinabi, talagang naghahanda kami para sa interstellar warfare sa lalong madaling panahon. Naku, wala si Dali. Sa totoo lang, wala talaga akong tiwala. Oo. Ang misteryosong lalaki ay tumanggo. Sa totoo lang, siya ay labis na nag-aalala, ang Galaxy Alliance ay maaaring ituring ang Zerg bilang ang kanyang numero 1 kaaway, na nagpapatunay ng lakas ng Zerg mula sa gilid. Hindi pa binuo kaya, sa kasalukuyan, dapat nating harapin ang Zerg, maaari lamang umasa sa mga bombang nuclear. Ayon sa impormasyong ibinigay ni Mr. Tanglong noon, dahan-daang sinabi ng misteryosong lalaki, ang lahi ng Zerg na ito ay napakarami, at sila ay karaniwang dinadala sa pamamagitan ng Mother Nest. Kapag lumitaw ang mga ito, sila ay magiging napakalaki. Ang ating kasalukuyang planeta ay ang kabuuang lakas ay hindi sapat. Kung gayon, kailan natin makontak si Mr. Dali? Itinuturing ngayon ni McLean si Hong Dali bilang kanyang tagapagligtas. Nang marinig niya ang balita na maaaring dumating ang Zerg, ang una niyang naisip ay subukang iligtas si Hong Dali. Tumawag si Dali. Mahirap sabihin sa ngayon. Umiling ang misteryosong lalaki at sinabing, depende ito sa swerte. Sana ay makontak ko si Dali sa lalong madaling panahon.
Kasama niya sa Galaxy Alliance Center, makakapag-apply ako para sa proteksyon ng mundo. Sa tingin ko ito ay posible. Pay it forward. Ang mga gastos na ito ay mas mahusay kaysa sa genocide. Talaga. Hinaplos ni Miglin ang kanyang mga templo at malungkot na sinabi, sana makuha niya ang balita sa lalong madaling panahon. Ngayon, ang mga ordinaryong tao sa mundo ay walang pakiramdam na ang wakas ay darating. At ang mga tunay na nangungunang pinuno ng malalaking bansa ay nakatanggap ng balita. Sa kasalukuyan, ang mga bansa sa buong mundo ay karaniwang sinusubukan ang kanilang makakaya upang makagawa ng mga sandatang nuclear. Kahit na ang epekto ng bagay na ito ay maaaring walang gaanong epekto sa Zerg, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa pag-upo ng walang ginagawa. Siyempre, hindi alam ni Hong Dali ang sitwasyon sa kabilang panig ng mundo. Sa oras na ito, kalalabas lang niya sa virtual na mundo kasama ang mga gangster at sisimulan na niyang palakasin ang mga katangian ng lahat ng miyembro. Sa gitna ng Galaxy Alliance, ang mga bagay tulad ng mga katangian at lakas ay napakahalaga. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng lakas maaari tayong mabuhay ng mas mahusay. Sa kwarto ni Hong Dali. Bastos ka. Bakit ka bumili ng napakaraming basura kung hindi ka pumunta sa Trial Tower? Sa wakas ay nagpahinga si Tang Long mula sa Space Watch. Hindi niya kailanman naisip ang pagpasok ni Hong Dali sa Trial Tower. Sa kanyang sa aking puso, hindi makapaniwala na maabot ni Hong Dali ang ika-21 palapag, kaya nang makita niya si Hong Dali na naglalaro ng mga bagay na ito sa silid. Nakaramdam agad ako ng sobrang curious. Ang pagsubok na tore, ito ay lubhang kapaki-pakinabang upang magsanay dito. Ang pakikipagsapalaran ay tapos na, kaya, at hindi ito nagkakahalaga ng pera, Hong Dali sniffed at kumuha ng isang magaspang na katangian bato. Pagproseso ng gemstone. Ang layer ng mga impurity sa labas ng magaspang na bato ay nahulog, at sa lalong madaling panahon ang katangian ng hiyas sa loob ay nahayag lakas at siyam. Not bad, casual na sabi ni Hong Dali, pagkatapos ay itinapon ito sa isang tabi at lumipat sa susunod na piraso. By the way, pumasok ka ba talaga? Bagamat si Tang Long ay isa lamang matalinong mayordomo. Ngunit siya ay tulad ng isang normal na tao, at mayroon pa rin siyang ilang mga libangan. Ang taong ito ay talagang nagpatawag ng isang tabako at inilagay ito sa kanyang bibig, sinindihan ito at humigup, at pagkatapos ay sinabi, ilang palapag na ang naabot mo. Oo, dapat may isa sa ika-16 at ika-7 palapag, di ba? Ang isa pang hiyas ng katangian ay naproseso, na nagpapataas ng liksi ng 8, nabighani ito, at itinapon ito sa isang tabi. Hindi man lang lumingon si Hong Dali at sumagot, kaya lang. Lampas na sa ika-30 palapag, pero maliban sa teleportation ring, ayos lang ang lahat. Wala namang maganda dito. Ang susi ay hindi gumastos ng pera. Oo nga, ang alibughang ibong iyon ay masarap, bagay sa aking panlasa. Ahem. Sinabi ito ni Hong Dali na kasing dali ng pagkain at pag-inom, sabi ni Tang Long. Ngunit marahas siyang umubo. Saglit siyang umubo, at pagkatapos ay gulat na sinabi niya, sabi mo nalampasan mo na ang ika-30 palapag. Talaga o hindi? Ito rin ay isang lugar kung saan ako nasubok sa pagbagsak sa mga antas noon. Ang aking matandang amo ang una. Ang henyo ay nakapasok sa ika-26 na palapag. Ang pinakamataas na antas ng mahika sa kalawakan ay ang ika-27 palapag din. Mayroon bang espesyalisasyon sa sining? Ngumuso si Hong Dali, hindi naman. Wala siyang pakialam, maswerte ako. Kung sinuswerte ka, hindi ka makakalusot sa 30th floor sa isang araw. Nabawasan na kaya ang hirap sa ganoong lugar. Desididong iniugnay ni Tang Long ang bagay na ito sa kahirapan ng pagbabawas ng Trial Tower. Gayunpaman, alam niyang walang puso si Hong Dali, kaya wala siyang mailabas sa tanong, kaya desididong binago niya ang kanyang tingin, nga pala, nakukuha mo ba itong mga bulok na bato para mapabuti ang iyong mga katangian? Kailangan mong bumili ng pinakamaganda, mga ganitong uri ng pangkaraniwan, hindi ito gaanong ibig sabihin. Tapos nagsisi na naman siya. Ito ay. Casual na tumingin si Tang Long sa isang piraso, at pagkatapos ay bamuka ang kanyang bibig, Diyos, ito ay lakas kasama ang 13, at ito ay liksi. Ang isang may lakas at 12, ang isang may lakas at 13. At ang isang may lakas at 14. Nakakita na siya ng mga tao sa palengke, pero for some reason parang kababayan niya palagi kapag kasama niya si Hong Dali. Gaya ng inaasahan, bamulong si Hong Dali, hindi ko pa ito nakita sa merkado, ngunit ito ay ilan lamang sa mga katangian. Ilan pang katangian mayroon ng isang taong may lakas at 14. Tuwang-tuwang sumigaw si Tang Long, walang anuman ang mga iyon. Yi, sinabi mo talaga na hindi mataas ang katangiang ito. Pagkatapos ay ibinato niya ang isang bato na may kapangyarihan ng 13 at idinagdag, oo, sayang at wala akong mahanap na may 15. 15 na yan. Ayoko. Mayroon. Kahit anong pera pambili. Halos lumuwa ang mga mata ni Tang Long habang sumigaw, sandali lang, hindi tama iyan. Maaari mo bang i-proseso ang mga hiyas upang magdagdag ng mga katangian? Kinaikit ni Hong Dali ang kanyang ilong, ngunit hindi ito sapat na malakas ngayon, kaya 4 na puntos lang ang maidaragdag ko. Magdagdag ng 4 na puntos. Yun lang. Biglang nabaliw si Tang Long, ang ganoong kasanayan ay sadyang hindi ka panipaniwala.
Sa pamamagitan nito, isa kang makinang kumikita ng pera. Hindi katakatakang napakagasta mo at huwag kang mag-alala. May tiwala talaga ako sa puso ko. Ang kinatatakutan ko ay hindi gumagastos ng sapat na pera, medyo nanlumo rin si Hong Dali. Sa totoo lang, hindi naman siya kapos sa pera ngayon, pero ang problema ay hindi masabi ng system kung anong klaseng gawain ang ilalabas mamaya. Ayon sa mga katangian ng ihi ng sistema, ang kasalukuyang sitwasyon ay maaari lamang ituring bilang isang maliit na pagsisikap. To put it bluntly, it is just a test of the water. Ang tunay na problema ay dapat na nasa likod. Kapag ang anumang gawain ay hindi na kumpleto, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Bastard, marami kang lihim na nakatago sa iyong katawan, malungkot na sabi ni Tang Long, ngunit bilang isang matalinong mayordomo, hindi ko masyadong makontrol. Okay, ano ang gagawin mo sa mga dekalidad na hiyas na ito? Ibenta ang mga ito. Oo, tumanggo si Hong Dali, itago ang bahagi nito para sa iyong sarili, itapon ang natitira sa tindahan, at ibenta ito sa halagang 1,000 yuan bawat piraso. Hindi nang ahas si Hong Dali na ibenta ito sa mataas na presyo, kung hindi ay papatayin siya ng sistema. Sipsipin, napabuntong hininga si Tang Long, ang ibig mong sabihin, lahat ng mga batong ito ay naka-embed sa kagamitan, at pagkatapos ay isa-isang ibinebenta ang nakatanim na kagamitan. Oo, tumanggo si Hong Dali, kung hindi, paano ko masasayang ang aking pamilya? Mas mabuting matulog na lang ako, baka magalit ka sa akin hanggang mamatay. Si Tang Long ay determinadong bumalik sa pagtulog. Hindi ko pa nakikita ang mundo. Hinamak ni Hong Dali ang kanyang mga labi, ipagpatuloy ang paglalaro ng mga hiyas. Di nagtagal, ang lahat ng mga hiyas ay naproseso, at nagsimulang tawagan ni Hong Dali ang mga natalo, kayong mga talunan, pumasok at pumili ng iyong kagamitan. Sa lugar na ito sa gitna ng Galaxy Alliance, kahit na ang mga maharlikang galactic ay malamang na walang oras tulad nito bukas ang pinto ay isang silid na puno ng mga top-grade na hiyas na may 134 na katangian, at pagkatapos ay sasabihin sa iba, piliin ang anumang gusto mo, hindi ito katumbas ng halaga. Ito ay dahil sa ang katunayan na ako ay nakikipag-hangout sa Hong Dali sa loob ng mahabang panahon, at nakita ko ang maraming mga ganoong sitwasyon. Napakagulo, kung hindi, tiyak na magkakaroon ako ng myocardial infarction dahil sa kaguluhan, at pagkatapos ay magiging isang itim at puting larawan. Hehe, Dali, tapos ka na ba sa lahat ng ito? Si Tang Moxon ang unang tumakbo. Nang makita niya ang mga hiyas sa buong sahig, medyo natarante siya. Hindi alam ang gagawin. Ngunit ang batang babae ay napakatalino pa rin anuman ang mga katangian o ang pagiging praktikal ng kagamitan, piliin muna ang mga magaganda. Si Lin Nainwei ay medyo mas malakas at pinipili ang mas sexy. Si Ling Xiaoyi, bilang pinuno ng mga dogleg, ay pumili ng isang bagay na medyo payak at madaling makilala. Kaya pagkatapos ng maikling pagkalito, pumili si Tang Moxon ng medyo nakakapreskong cloth armor, habang si Lin Nainwei ay pumili ng isa na nagpapakita ng kanyang hugis ng katawan. Leather armor, ang kay Ling Xiaoyi ay chain armor, para kay Liang, Lucifer, Levi's at iba pa, mas madaling pakitunguhan. Anyway, piliin mo lang kung alin ang nababagay sa iyong paningin, siguradong tama. Matapos ang lahat ay bumalik sa bahay at ilagay ang lahat ng kanilang mga kagamitan bago bumalik, si Hong Dali ay agad na nabigla nang makita niya ito. Pumili si Tang Moxon ng puting damit na ang palda ay nakasabit hanggang tuhod, isang pares ng puting high heels sa kanyang mga paa, at isang pares ng puting mahabang guwante sa kanyang mga braso. Kasabay ng kanyang mahabang itim na buhok na parang mga itim na gemstones. Sa kanyang mapupungay na mga mata, lalo siyang nagmukhang isang munting prinsesa. Si Li Nainwei ay nakasuot ng sobrang sexy na leather outfit, isang itim na jacket, itim na hot pants, at itim na bota, na nagpapakita ng isang seksyon ng Snow White at well-proportioned na mga hita, kasama ng kanyang malaanghel na mukha. Well, ito ang ibig sabihin ng mukha ng anghel at diablo. Oo, si Ling Xiaoyi ay nakasuot ng chain armor, at siya ay mukhang isang babaeng mandirigma sa comics. Siyempre, kailangan maganda. Si Levi's at iba pang mga lalaki ay nakadamit na parang medieval na kabalyero, lahat ay cool at gwapo. Kung ang napakaraming grupo ng mga tao ay lalabas ng sama-sama, madali nilang makuha ang atensyon ng lahat sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa hitsura. End of this chapter.